Kabanata 3021. Dati ang isang campus ay isa na ngayong larangan ng digmaan. Hindi inaasahan ni Surui na pareho sila ni Akpei. Mabilis na nagmamarcha ang 50 miyembrong detachment ng Flame Brigade. Kung nalaman ni Surui na pupunta rin dito si Akpei, tiyak na babagal siya ng naaangkop. Dahil kung susundin ang kasalukuyang bilis ng pagmamartsa, natatakot ako na si Surui ay makarating sa garrison ng mga rebelde ng isang hakbang sa unahan ng Akpei. Sa totoo lang, kahit na ang hakbang ni Surui ay upang sanayin ang Flame Brigade upang maranasan nila ang larangan ng digmaan ng malapitan at pagbutihin ang kanilang antas ng labanan, medyo delikado pa rin ito. Kung tutuusin, ito ang lugar na inookupahan ng mga rebelde. Bagamat hindi halata ang naturang Special Forces Unit ng 50 tao, posible pa rin itong matuklasan kung sakaling madala ang pangunahing puwersa ng Akpei. Kung gayon ang usapin ay maaaring maging isang malaking isa ang hukay na ito ay masyadong malaki, gaano man kalakas ang lakas ng pakikipaglaban ng Flame Team, hindi ito sapat upang punan. Ang Flame Brigade ay nakasandal sa kanilang mga paa upang sukatin ang mga bundok ng Prenia, habang si Akpei at ang kanyang mga tanod ay nakatambay sa isang jeep. Hindi maganda ang lagay ng kalsada sa mga kalsada sa bundok, at hindi rin maganda ang lagay ng mga jeep, kaya halos masuka si Akpei nang makabunggo siya sa kalsada. Napakaganda ng kanyang physical fitness kaya nabangga siya sa ganitong hugis. Ngunit sa kabilang banda, si Nokora, na sobrang balingkinitan, ay tila wala man lang kahit anong senyales ng motion sickness na talagang nakakamangha. Alam ko na ang iyong kalusugan ay mabuti, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay magiging mabuti, makahulugang sabi ni Akpei. Huwag mong sabihin iyan, alang-alang sa dignidad ng iyong lalaki, huwag kang magpapatalo sa akin sa susunod. Napangiti ng nakakaakit si Nokvala, pareho silang pawns. Ang sinabi mo ay medyo nakaramdam ako ng panghihina. Napangiti si Akpei, ngunit bago pa man siya matapos magsalita, sumambulat na naman siya. Tinakpan ni Nokora ang kanyang bibig at tumawa, at hindi itinuloy ang pang-aasar sa kabilang partido. By the way, kailan darating ang team na nabanggit mo? Tanong ni Akpei. Bakit, gusto mo ba silang makita? Bahagyang ngumiti si Nokora, ngunit hindi sinagot si Akpei. Ito ba ay isang pangangailangan ng madali ang pag-alis na hayaan silang makipagdigma kay Apollo? Paano ako magkakaroon ng ganoong ideya? Akpei said without change his face. Malaking tulong din para sa akin ang pagsali nila, not to mention, this team is still under your own leadership. Sekretarya mo ako, biglang sabi ni Nokora, ipinapakita ba nito ang kanyang posisyon? Umiti si Akpei at biglang nagtanong. Nga pala, itong ipinadala ng iyong boss anong uri ng kagamitan ang mayroon ang koponan? Sok-sok, team ito mula sa madilim na mundo, hindi motley crew sa Prenia Mountains. Noong una ay lumaban si Akpei, ngunit ngayon ay nagsisimula na siyang maglaway. Sa totoo lang, hanggat ito ay ginagamit ng maayos, ang pangkat na ito ay tiyak na makakadagdag sa pagiging epektibo ng labanan ng mga rebelde. Sa oras na ito, si Akpei ay mayroon ng ilang mga tao sa kanyang puso na sasakupan sa pangkat na ito. Ito ay isang plano para sa kanyang sarili. Sa pag-iisip ng lahat ng ito, napatingin siya kay Nokora na nakaupo sa tabi niya, lalong lumakas ang ngiti sa mga mata nito. Nag-iba ang lahat, anong multo? Pagkatapos ng kalahating araw, dinala ni Surui ang 50 sundalo sa permanenteng kampo ng mga rebelde. Pagkatapos niyang piliin ang posisyon, sinabi niya kay Tian Zhongming. Matandang Tian, ayusin ang ilang tao para mag-imbestiga, kung tama ang pagkakataon, maaari tayong maglunsad ng pag-atake. Sige, aayusin ko agad, sabi ni Tian Zhongming. 50 Chinese warriors na nakauniporme ng camouflage ay nagsimulang magtago sa makakapal na palumpong. Ang garrison na ito ay isang mahaba at makitid na nayon na itinayo sa gitna ng lambak. Ngayon ang nayon ay walang laman na.
At ito ay matagal at matrabaho upang pumunta mula sa tuktok ng bundok hanggang sa ibaba. Sa makatuwid, ang pamahalaan na pinamumunuan ni General Slackson ang hukbo ay hindi kailanman natuklasan ang lugar na ito. Binigyan lang ni Surui ng 20 minutong pahinga ang kanyang mga tauhan. Basta may balita siya sa mga investigador, agad siyang maghahanda para kumilos. Mabuti sana kung mayroong mabibigat na armas. Si Surui ay tumingkayad sa mga palumpong, tumingin pababa mula sa tuktok ng gilid ng burol, at bumantong hininga. Gayunpaman, ang pangkat na ito ay naglalakad sa mga bundok nang walang dalang anumang mabibigat na sandata, kung hindi ay matatakpan ito ng apoy, sino ang mabubuhay sa lambak na ito? Makalipas ang 100 minuto, ang mga sundalo na namamahala sa investigasyon ay nagpahayag ng balita na ang mga rebelde ay nakikibahagi sa isang aktibidad sa paglilibang. Anong uri ng libangan? Saglit na nagsalita ang investigador sa communicator, at pagkatapos ay nakita na nagsimulang sumibol ang apoy sa mga mata ni Surui. Anong problema? Nang makita ang mga mata ni Surui, medyo nagulat si Tian Zongming. Ano ang ginawa ng kampo ng mga rebeldeng ito para magalit si Surui? Tumayo sa lahat, pumasok sa posisyon ng pag-atake. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabing, "Matandang Tian, halika at tingnan mo ako." Bumaba ng mabilis. Gayunpaman, pagkatapos maglakad ng daan-daang metro, biglang nakita ni Surui ang isang miyembro ng rebelde sa ilalim ng puno sa kanyang harapan, na may hawak na baril at nakasandal sa puno, na para bang siya ay nagbabantay, ngunit sa katunayan siya ay umiidlip. Bago pa magawa ni Surui, tahimik na itong hinawakan ni Tian Zongming, tinakpen ng isang kamay ang bibig ng gwardya, at nilaslas ang punyal sa pagitan ng lalamunan ng kalaban. Pagkatapos ay tumalsik ang dugo laban sa araw. Dahan-daang inilagay ni Tian Zongming ang nanginginig na katawan ng sentry sa lupa, at pagkatapos ay iminuwestre si Surui. Tumango si Surui, nagbigay ng thumbs up, at nagpatuloy. Nalaman niya na ang mga kasanayan ni Tian Zongming ay talagang mahusay. Ngunit dahil sa kanyang banayad na personalidad, inakala ng iba na siya ay angkop lamang para sa trabaho ng political commissar. "Matandang Tian, ang iyong mga palo ay maayos at maayos," sabi ni Surui. Ngayon lang ay hindi ko alam kung ano ang narinig niya. Kitang-kita ang galit sa kanyang mga mata, ngunit ngayong papalapit na siya sa kampo ng mga rebelde, unti-unting naaalis ang apoy sa kanyang mga mata. Well, sa anumang kaso, huwag hayaan ang iyong mga emosyon na makaapekto sa iyong pag-iisip, lalo na bago magsimula ang labanan. Malambing na sinabi ni Tian Zongming. Matagal na akong hindi nakapunta sa larangan ng digmaan. Sa katunayan, nagtapos ako ng National Defense University of Science and Technology Chapter, at ang mga taon na ito ay isang pag-aaksaya ng oras. National Defense Technology isang kabanata ng kabuoang mga marka ng universidad. Hindi ko masabi, super scholar pa rin ang Laotian na ito. Sa kanyang edad, hindi masyadong mabagal na ma-promote sa ganitong antas. Ngunit dahil sa kanyang ugali bilang isang mabuting maginoo, talagang hindi siya angkop na maging pinuno ng hukbo. Isang dagdag na bituin sa balikat. Nang makita ang walang pakialam na pananalita ni Tian Zongming, ang mga taong ito ay medyo sayang ng oras, tila naramdaman ni Surui na tila may kalungkutan at panghihinayang sa ekspresyon ng kanyang representante na kapitan. Huaxia University of Defense Technology, anong antas ng institusyon nito? Gaano ba ka-proud ang pagtapos sa kabanata na may kabuuang score dito? Nais din ni Tian Zongming na sumabak sa labanan upang patayin ang kalaban at magbigay ng kontribusyon para sa bansa. Gayunpaman, marahil ay naramdaman ng mga pinuno na ang kanyang karakter ay mas angkop para sa trabahong sibilyan, kaya't itinago nila siya sa likuran at sa ahensya. Nanghihinayang. Marahil, ang pagdating sa Flame Special Forces sa pagkakataong ito ay bunga rin ng pagsusumikap ni Tian Zongming. Sa nakalipas na ilang taon,
Bagaman hindi ako nakapunta sa larangan ng digmaan ng maraming beses. Ang pagsasanay ay hindi nawala. Buti na lang at hindi maliit ang privileges na binigay sa akin ng chief. Umiti si Tian Zongmin. Yung mga tinak, baka hindi ka makatakbo ng mas mabilis kaysa sa akin, at hindi ako tumpak sa pagtama. Nang sabihin ni Tian Zongmin ang mga salitang ito, malabo na nakita ni Surui ang dating lumilipad na kabataan sa kanyang mga mata. Nakita ko ang mga taon na puno ng mga pangarap. Ang kabataan ay mahalaga, at ang buhay ay maikli. Ito ay tumatagal ng mga taon sa isang kisap mata. Maraming mga bagay na minsan kung gustong gawin ay maaaring hindi na magawa sa buong buhay ko. O Tian, ito ay talagang hindi madali para sa iyo, sabi ni Surui. Marahil kapag naging isang pamilya ka at nagkaroon ng higit pang mga alalahanin, walang paraan upang ganap na iwanan ang lahat at sumulong sa larangan ng digmaan. Umiti si Tian Zongmin. Kaya, sa pagkakataong ito maaari na akong pumunta muli sa larangan ng digmaan, lubos din akong nasisiyahan, kailangan kong gumanap ng mahusay, at hindi kita mapahiya. Sa puso ni Tian Zongmin sa mukha nito, si Surui ay isa ring malaidolo na pag-iral. Wala pang ilang metro ang lakad nilang dalawa bago sila nakakita ng isa pang sentinel. Sa pagkakataong ito ay nakita rin sila ng mga sentinel. Babarilan na sana ng lalaking ito, inihagis na ni Tian Zongmin ang punyal sa kanyang kamay. Ang paggalaw na ito ay napakabilis na ang sentinel ay hindi makaiwas sa lahat, at ang punyal ay ipinasok sa lalamunan ng kalaban ng walang anumang magarbong. Sa pagkakataong ito, mas humanga si Surui. Ang kanyang 4 na talam na tinak ay hindi pa nababaril, ang sentry na ito ay pinatay na ni Tian Zongmin. Huwag na nating sabihin pa, ang napakabilis na tugon na ito ay higit na lumampas sa inaasahan ni Surui. Hindi ko akalain na kayamanan din pala ang deputy captain ko. Bagamat napakahusay na ngayon ng marksmanship ng Special Forces, hindi gaanong kapansin-pansin ang paggamit nila ng malamig na sandata. Nang tamaan ito ni Tian Zongmin, wala itong pinagkaiba sa maalamat na Shaoli Fei Dao. Mayroon akong target sa aking opisina, at kailangan kong ihagis ito ng daan-daang kutsilyo araw-araw. Nakangiting sabi ni Tian Zongmin. Ang totoong powerhouse, sa ilalim ng isang tiyak na kondisyon ng talento, ay masipag. Ang karakter ni Tian Zongmin ay tila napakaamo, ngunit sa ilalim ng kahinahunan na ito, mayroon din siyang katigasan ng ulo at tiyaga na hindi kayang pantayan ng mga ordinaryong tao. Si Surui ay humanga kay Tian Zongmin. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pangarap sa kanyang puso. Para sa mabigat na pangarap sa kanyang puso, hindi siya sumuko, at siya ay nagpumilit at nagsumikap para dito. Anong ginagawa ng mga lalaking iyon? Sabi ni Tian Zongmin, lumuhad sa damuhan na nakahaluha ang mga tuhod, at saka itinaas ang kanyang teleskopyo. Ang mga rebelding ito ay maaaring mas kasuklam-suklam kaysa sa inaakala natin. Hindi ginamit ni Surui ang binocular upang tumingin kaagad. Naisip niya ang sinabi ng scout kanina. At nagsimulang pumutok ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata, labas. Nag-aapoy sa galit ang puso ni Surui, ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado at hindi agad kumilos. Dahil, walang nakakaalam kung ito ay isang bitag, kailangan niyang maunawaan ang lahat ng mga pangyayari bago siya kumilos, na responsable din sa buhay ng mga sundalo ng Flame Team. Kabanata 3022. Kaninong kamatayan ang tama? Mga bastos talaga ang mga lalaking ito. Nang makita ni Tian Zongmin ang ginagawa ng mga taong ito, unti-unting nag-aapoy ang galit sa kanyang mga mata. Kasi, ang napapaligiran ng karamihan ay isang babaeng nakahubad. Mayroong 7 o 8 bilog kung saan mayroong 7 o 8 babae. Sa bawat babae, mayroong isang lalaki na patuloy na gumagawa ng ilang uri ng ehersisyo. Pinilit ni Tian Zongmin ang sarili na kumalma. Ninakaw ba ito, o binayaran para hanapin ito? Kahit gaano karaming pera ang ibigay mo, walang darating.
Kinusot ni Surui ang kanyang mga mata at sinabing, kung tutuusin, mamamatay ang mga tao. Oo. Ang mga rebeldeng ito ay kadalasang hindi nakakaharap ng mga babae. Matapos sumali sa hukbo kasama si Akpei sa loob ng ilang taon. Ang mga inahing baboy ay lahat oras na para makipagkarera kay Daochen. Kung lahat ng lalaki dito ay nagmamadaling gumawa ng ganyan, mamamatay talaga ang babaeng nasa gitna. Sinabi ni Surui sa tagapagbalita sa oras na ito. Kumusta ang sitwasyon ngayon? Tingnan natin kung ito ay isang bitag. Captain. Hindi po ito bitag, dapat ay nagsagawa na sila ng ganoong aktibidad. Mahigit 1 oras na, at ang mga nakapaligid na bantay ay nilinis na namin. Sumagot ang sundalong namamahala sa investigasyon. 1 oras na ang nakalipas. Sinabi ni Surui sa malalim na boses, pagkatapos ay maghanda sa pag-atake. Maghanda sa pag-atake. Sa isang bukas na espasyo sa lambak na ito, hindi bababa sa 200 o 300 tao ang bumubuo ng 7 o 8 bilog, na tuwang-tuwa na umaawit. May mga nagubad pa ng pantalon. Tulad ng para sa natitirang 100 tao, nakakita sila ng ilang bahagyang mas mataas na posisyon sa gilid ng burol, at pagkatapos ay kumilos bilang isang masigasig na manunood. Itong rebeldeng kampo ay magulo na. Sniper, humanda ka, malamig na sabi ni Surui. Hinawakan niya ang binocular, condescendingly, at may malawak na view ng lahat. Ang babaeng nakahiga sa gitnang mesa ay tila hindi makapumiglas, at siya rin ay ayaw na niyang magpumiglas pa, at tumangala sa langit. Matapos makidnap, hinuberan siya ng lahat ng kanyang damit at nahiga dito. Namamaga ang kanyang mukha, at natuyo ang kanyang mga luha. Babaeng college student pa siya. Tulad niya, ang 8 taong kinidnap ng mga rebeldeng babae, lahat sila ay mga babaeng estudyante sa kolehiyo. Dapat silang magkaroon ng isang kahangahangang kabataan at tamasahin ng asul na langit at puting ulap, ngunit pagkatapos silang madala ng mga rebelde, nagbago ang lahat. Ang mga babaeng estudyante sa kolehiyo ay orihinal na nagplano na samantalahin ang bakasyon sa Tag-Araw upang makita ang tanawin ng Domanatsi. Ang kabisera, matapos mabihag dito, tila lahat ng ilusyon sa buhay ay nabasag. Parang wala nang kinalaman sa kanila ang lahat ng kinabukasan. Ang kanyang mga tainga ay napuno ng lahat ng uri ng mga sigaw. Nakita niya ang hindi mabilang na mga mata na puno ng pagnanasa, at nakakita ng maraming sabik na mga ekspresyon, na lahat, para sa babaeng estudyanteng ito sa kolehiyo, ay parang isang bangungot. Ang bangungot ay tila hindi totoo, ngunit napakalinaw at mainit. Napakaraming lalaki na nang-abuso at nagpahiya sa kanilang sarili. Ngunit mas marami ang mga lalaking pumipila para gawin ang ganoong bagay. Tulala na ang mga babaeng iyon, at halos hindi na nila maisip ang buhay. Ang pamumuhay ay naging isang mekanikal na bagay. Kahit na, hindi nila alam kung maaari silang mabuhay upang makita ang araw bukas. Mamatay tayo. Matapos maranasan ng ganoong bagay, tila wala ng saysay na mabuhay pa. Ang bawat araw sa hinaharap ay mabubuhay sa mga anino at bangungot. Okay lang ako, ikaw na, sabi ng isang lalaki. Kontentong tumayo siya mula sa babaeng college student, saka itinasang pantalon habang itinutulak palayo ang karamihan, puno ng kasiyahan ang mukha. Ngayon na siya ay lumaban ng husto para sa isang round, handa na siyang maglakad sa gilid ng burol at sumama sa pulutong ng mga manunood. Siyempre, ito ay pansamantalang pahinga lamang. Pagkaraan ng ilang sandali upang makabawi ng kaunting lakas, magpapatuloy siya sa pakikipaglaban. Ngunit, sa sandaling ito, nagkaroon ng putok ng baril sa lambak. Boom! Itong lalaking ito, na nasisiyahang tumingin sa kanyang mukha kanina, ay biglang naramdaman na para siyang nabangga ng isang malaking truck na paparating. At ang marahas na impact ay tumama sa kanya, na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang katawan sa sentro ng grabidad, uncontrollably na sumandal. Sa oras na ito, isang malaking butas ng dugo ang lumitaw sa kanyang dibdib. Putok ng dugo. Mga sniper.
Ang mga biglaang putok ng baril ay natakot sa lahat, lalo na sa 8 lalaki na gumagawa ng mga galaw sa mga babae, at halos matakot sila sa kung anong sagabal. Sa sandaling tumunog ang sniper rifle, ito ang hudyat na nagsimula na ang labanan. "Saktan mo ako ng malakas," sigaw ni Surui. Ilang sandali, sa lambak na ito, malakas na ang putok ng baril. Ang mga miyembro ng Flame Brigade ay karaniwang nakita kung ano ang nangyari sa pamamagitan ng saklaw. Kaya sila ay puno ng galit. At ang mga rebelde sa lambak ay nagpapatuloy sa kanilang pagsasaya, at hindi nagdala ng maraming armas kasama niya, kaya siya ay karaniwang binugbog ng Flame Team sa simula. Ang mga rebeldeng miyembrong ito ay tumatakbo sa lahat ng direksyon. At kahit na ang mga sundalo ng Flame Brigade ay lumaban ng nakapikit, imposibleng makaligtaan sila, at 12-dosenang sa kanila ang natambo ng sabay-sabay. At ang mga rebeldeng iyon na nakatalikod sa gilid ng burol at lambak upang pagmasdan, ang naging pinakamalas na target na atakihin dahil ang Flame Brigade ay sumalakay mula sa kanilang likuran. Isang shuttle ng mga bala ang sweep out, karaniwang nagpatambo ng isang hilera. Isa pa. Ang mga rebeldeng miyembrong ito ay talagang madungis, at ang ilan ay naghuhubad pa ng kanilang pantalon at gumagawa ng mga hindi magandang tingnan na aksyon habang pinapanood ang eksena sa ibaba. Sa pagkakataong ito, tumunog na ang baril, humakbang sila at tumakbo. Gayunpaman, nakalimutan nila na ang kanilang pantalon ay hindi pa naitataas, at agad na natapilok sa gilid ng burol. Sa malas, diretso siyang pinatay. Sa kabutihang palad, gumulong siya sa gilid ng burol at nakaligtas pa ng ilang minuto. Karamihan sa mga rebelde ay gumugulong at gumagapang patungo sa tirahan. Gusto nilang lumaban gamit ang mga baril. Ngunit si Surui ay nagbigay ng utos ng maaga at hinaranggan ang pinto ng tirahan gamit ang firepower. "Kung makalapit ka, babarilan ka." Sa totoo lang, ang mga rebelde ay hindi pumili ng isang istasyon. Ngunit pinili na maging sa lambak na ito. Bagamat may mga pribadong bahay dito, hindi na kailangang muling itayo, ngunit nagbibigay din ito ng malaking kaginhawahan sa mga umaatake, condescending. Hindi nag-aalala si Surui na lalaban man lang ang mga rebelde. Sa husay nila, kahit mag-counterattack, halos hindi nila mahanap ang target. Halos isagawa ng Flame Brigade ang pinakamatingkad at makatutuhanang gumagalaw na target shooting. Halos walang nasayang na bala, basta ang putok ng baril may mahuhulog. Si Surui ay hindi tumawag para huminto, at ang Flame Brigade ay nagpatuloy sa pagbaril. Si Surui ay hindi nagutos ng singil, at ang Flame Brigade ay nagtatago sa damuhan at lamaking bulgar. Anyway, sapat na ang supply ng Flame Brigade. Mas mainam na ubusin ang mga bala sa malayo kaysa masugatan sa maikling distansya. Higit pa rito, sa karakter ni Surui, ang mga makakalutas ng problema sa pamamagitan ng mga long-range strike ay hindi kailanman aatake ng malapitan. Kung tutuusin, gaano man kahalaga ang mga bala, ito ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa buhay ng isang sundalo. Nang ilunsad ng Flame Brigade ang pag-atake, ang 8 babaeng estudyante sa kolehiyo na pinahiya noon ay nakahiga pa rin sa lupa. Ang ilan ay nakapikit, matagal nang nahimatay. At ang ilan ay nakadilat ang mga mata, walang Diyos na nakatingin sa langit. Halos patay na ng dating masakit na karanasan ng kanilang mga puso, tila walang kinalaman ng mga bala na lumilipad sa paligid. Ang mas masakit pa sa kamatayan ay ang kamatayan. Hindi ko alam kung gaano katagal bago sila makalabas sa ganitong estado ng mga buhay na patay. Siguro, hindi na lalabas. 50 tao, laban sa 500 katao, ay simpleng dinudurog ng walang dugo. Bagamat 12-dosenang mga rebelde ang nakakuha ng mga baril sa kalaunan, ang mga mandirigma ng Flame Brigade ay hindi sila bibigyan ng anumang pagkakataon na mag-counterattack. Nakumpleto na ng kanilang mga attack point ang full angle coverage. Sa kasong ito,
Kahit saan magtago ang kaaway, ito ay karaniwang mauuwi sa target at papatayin. Makalipas ang 10 minuto, halos tapos na ang labanan. Matapos makipaglaban ng mahinhin sa loob ng mahabang panahon. Isang sundalo lamang ng Flame Brigade ang nasugatan, at natamaan lamang ito ng bala ng isang miyembro ng rebelde. Isang simpleng benda ang ginawa, at gumagalaw pa rin ang sugat. Walang buto. Ang pag-atake ng Flame Brigade ay parang pagputol ng mantikilya gamit ang mainit na kutsilyo. At natapos ang misyon ng walang anumang hadlang. Ang lakas ng mga rebelde ay nagparamdam kay Tsurugi na parang isang kanyan na tumatama sa isang lamok. Siyempre, napakadali lang nito nang maglunsad ng raid ang Flame Brigade. Bukod dito, ang mga rebeldeng ito ay nakikibahagi pa rin sa ilang tinatawag na entertainment na aktibidad. At ang ilan ay nakasuot pa ng pantalon. Wala akong oras na banggitin, hinahabol lang ako at binugbog, at ako ay binugbog. Unti-unting tumigil ang putok ng baril. Naglakad si Tsurugi pababa ng burol na may dalang assault rifle. Sa oras na ito, ang eksena ay kakilakilabot na. Ang mga bangkay ay nasa buong lupa, at ang dugo na umaagos mula sa katawan ng mga rebelde ay unti-unting naging madilim na pula, at pagkatapos ay nabasa sa lupa. Ang lambak na ito ay medyo sarado, at ang hangin ay hindi masyadong makaihip. Alam ng Diyos kung kailan ilalabas ang masaganang amoy na ito. Hindi gaanong nagsalita si Tsurugi. Patuloy niyang pinaikit ang kanyang mga mata, tinitingnan ang katawan ng mga rebelde. Masasabi niya na ang ilan sa mga nasugatan ay hindi patay, ngunit nagpapanggap na patay. Gayunpaman, ang kanilang mga pinsala ay hindi na makasuporta sa kanilang pagtakas sa magkabilang binti. Sa sitwasyong ito, si Tsurugi ay masyadong tamad para makabawi. Gusto niyang talunin ang mga taong ito, hindi patayin silang lahat. Gayunpaman, nang makita niya na ang isang lalaki na halatang nagpapanggap na patay ay binanggit lamang ang kalahati ng kanyang pantalon. At may mga bakas pa rin na natitira sa ilang lugar, isang alon ng galit ang tumaas mula sa kaibuturan ng puso ni Tsurugi. Mukhang walang maliligtas sa mga tao dito, mahinang sabi ni Tsurugi. Kung gaano katahimik ang boses, mas mabigat ang kalupitan sa kanyang puso. Kaya, ikinaway ni Tsurugi ang kanyang kamay. Hindi siya bumaril, ngunit si Tian Zongming ang bumaril. Sinulyapan ng huli si Tsurugi, at pagkatapos ay umalangaw ang mga putok ng baril. Ang rebeldeng ito, na nagpanggap na patay, ay tuluyang nawala ng buhay. Kung hindi dumating si Tsurugi, syempre hindi siya mamamatay, ngunit ang 8 batang babae na kinidnap ay maaaring hindi na mabuhay muli. Kabanata 3023. Mula sa mga recruit hanggang sa mga veterano. Sa puso ni Tsurugi, anuman ang kanyang posisyon, palaging may malinaw na tagapamahala para sa tama at mali. Ang isang pinuno sa puso ay maaaring masukat ang mundo at ang puso. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Tsurugi, ang 500 o higit pang mga rebeldeng miyembro sa lambak na ito ay tiyak na masasamang tao na hindi maaaring makipag-ayos. Ang puntong ito ay hindi nangangailangan ng anumang pagdududa. Ito ay makikita mula sa katotohanan na maaari nilang kidnapin ang 8 babaeng mag-aaral sa kolehiyo upang ilabas ang kanilang mga primitive na pagnanasa. Hindi bababasa, sa pananaw ni Tsurugi sa mundo at tama at mali, wala sa mga taong ito ang karapat-dapat sa kapatawaran. Damn them, talagang totoo yon. Matibay siyang naniwala, kaya hinayaan niya si Tian Zongming na barilin ang mga sugatan. Malinaw na naiintindihan ni Tianzong ang ibig sabihin ni Tsurugi, at, sa kanyang puso, naisip din niya yon. Sino ang nagsabi na mayroon lamang isang posisyon sa larangan ng digmaan, at walang tama o mali? 3 view din ang kailangan sa larangan ng digmaan. Ang isang taong may hindi matuwid na pananaw ay maaaring maging hindi makatao ng walang mga hadlang ng mga patakaran. Ang mga hayop ay mababa, wala nang iba pa. Sa totoo lang,
Hindi lahat ng tao sa larangan ng digmaan ay nag-iisip na tulad ni Surui. Ngunit sa paglaki ng edad at pag-unlad ng kanyang kaalaman, kapag iniisip niya ang mga problema, isasantabi niya ang kanyang posisyon at magiging mas lalo kaming nagiging mas malapit sa pinakapangunahing premise ng kalikasan ng tao. Sa ganoong premise, nangangahulugan ito na si Surui ay isang mabait na lalaki pa rin. Umaasa ako na ang magulong mundong ito ay hinding-hindi hahayaang maalikabok ang puso ni Surui, at palagi siyang magniningning ng maliwanag. Umaasa ako na ang nakakapasong lamig ng mundong ito ay hindi hahayaang lumamig ang dugo ni Surui, at umaasa akong ang kanyang dugo ay maaaring pakuluan at masunog magpakailanman. Siya ay isang binata na mainitan ang dugo, 10 taon na ang nakalipas, at 50 taon na ang lumipas. Ang puso ay hindi tatanda sa paglipas ng panahon, at ang bayani ay hindi mapapawi. Mula sa mga recruit hanggang sa mga veterano, si Surui ay palaging nakadikit sa kanyang puso at hindi kailanman lumilihis dito. Ang ilang mga patakaran ay naiiba sa kanyang orihinal na intensyon at hindi naaayon sa kanyang panloob na mga halaga, kaya ito ay napakasimple sirain lamang ito. Ang mga tao ay nabubuhay sa mundo, at ang gusto nila ay isang matamis na pag-iisip. At sinasanay ito ni Surui sa kanyang mga aksyon. Dahil dito, siya ay namumuhay sa isang walang pigil at walang pigil na paraan. Na ikinaiinggit ng maraming tao sa pagkakaroon niya ng napakaraming mga ningning na punto sa kanyang katawan, kaya't siya ay naging katulad ng araw. Hindi nag-atubili si Tian Zongming. Sa katunayan, ang veterano na ito na tinawag ang kanyang sarili na nasayang na mga taon sa organisasyon, ay natagpuan na ang lahat ng mga damdamin ay bumalik pagkatapos niyang tumuntong sa larangan ng digmaan sa Africa. Kung ano siya, kung ano ang gagawin niya ngayon. Hindi na kailangang mag-isip masyado. Tulad ni Surui, ginawa niya ang gusto niya. Tama na yan. Ito ay hindi isang pamilya, at kung hindi ka papasok sa isang pamilya, ito rin ay isang napakaangkop na resulta para sa isang tulad ni Tian Zongming na maging deputy captain ng Surui. Well, simula nang pumasok sila sa pinto, ang susunod na naghihintay sa kanila ay ang umibig sa isa't isa, pero, ano bang meron dito? Matandang Tian. Tinapik ni Surui si Tian Zongming sa balikat at hindi na nagsalita pa. Ang simpleng 2 salita at isang pamagat ay nagpahayag na ng kanyang kalooban. Sa oras na ito, natagpuan ng ibang mga sundalo ang isang taong nagtatago sa silid. Nang sila ay magbaril, isang granada na granada ang itinapon sa paanan ni Surui. "Captain, mag-ingat ka." Hindi itinulak ni Surui pabalik ang granada gamit ang kanyang mga paa. Kung ang granada ay sumabog sa kanyang pagsipa, hindi siya mailigtas ng mga Diyos, itaas ang mga paa. Biglang niyakap ni Surui si Tian Zongming at itinapon ng ilang metro ang layo. Tapos, may tumunog na granada. Si Surui ay natabunan ng alikabok mula sa pagsabog. Nagsimula ng magbaril ang mga miyembro ng Flame Team, at ang 2 miyembro ng rebeldeng nagtatago sa silid ay nabasag sa isang salon ng mga bala na dumaan sa dingding. "Tinisin mo lahat ng kwarto." Malamig na sabi ni Surui. "Muntik na akong tumaob sa gutter." Sa totoo lang, sa tuwing may naiwan na survivor, ito ay isang napakadelikadong bagay para kay Surui at sa mga miyembro ng Flame Brigade. Pagkatapos ng pagsabog ng granada na ito, kahit na hindi sinabi ni Surui, naniniwala ako na alam ng mga miyembro ng Flame Team kung ano ang gagawin. Paminsan-minsan pa rin ang mga putok ng baril. Pababa ng paunti ang mga miyembro ng rebeldeng nabubuhay pa. Lumapit si Surui sa gilid ng mga babaeng estudyante sa kolehiyo. Wala silang kahit isang pirasong damit. Ang iba ay nakatitig pa rin sa langit. Habang ang iba ay nagre-react na mula sa kawalan ng ulirat, nakikinig sa patuloy na putok ng baril at nakatingin sa mga bangkay sa buong sahig, ay natakot at napahagulgol at umiyak. Ang iba ay nakoma pa, at hindi ko alam kung magising pa sila. Hindi kakayanin ang ganitong eksena.
Sa kabutihang palad, ang pangmatagalang welga ng Flame Brigade ay hindi nakasakit sa mga babaeng estudyanteng ito sa kolehiyo. Sinulyapan ni Suruwi si Tian Zhangmin. Ngunit bago niya ibuka ang kanyang bibig, naunawaan kaagad ng huli nang makita niya ang kanyang hitsura. Tinawag niya ang ilang sundalo at pinapasok sila sa silid upang maghanap ng mga damit at isuot ito sa mga babaeng estudyante. Nararamdaman ni Suruwi na ang mga babaeng ito ay nakakaawa. Ngunit kung makakaalis sila sa anino na ito sa hinaharap ay nakasalalay sa kanila. Kahit na gustong tumulong ni Suruwi, wala siyang kapangyarihan. Sa mundong ito, napakaraming trahedya pa rin ang nangyayari, at ang pangkat ng mga rebelde na pinamumunuan ni Akpei ay naging isang pangkat na dalubhasa sa paggawa ng mga trahedya. Kaya, kung aalisin natin itong drug trafficking at rape rebel army, gagawin ba nitong mas maayos ang mundo? Dapat kong sabihin na ang karanasan ngayon ay nagpalakas sa pag-iisip ni Suruwi sa bagay na ito. Ang ilang mga tao ay kinukuha ang kapayapaan sa mundo bilang kanilang ideal. Ngunit karamihan sa mga tao ay nag-iisip na ito ay walang laman na usapan. Dahil kapag ang apoy ng digmaan ay hindi pa nasusunog sa kanilang sarili, lahat ay hindi mabubuhay na maranasan ang kalupitan ng digmaan. Sa harap ng mga sobrang armas na kayang sirain ang mundo, napakaliit ng tao. Si Suruwi ay nakaranas ng hindi mabilang na mga labanan at nakakita ng hindi mabilang na pagdanak ng dugo at pagkamatay. Sa gayong mga kalagayan, mas nauunawaan niya ang tunay na kahulugan ng mga salitang, kapayapaan sa daigdig, kaysa sinuman. Well, kapayapaan lamang. Ito ay isang dakilang pag-ibig. Si Suruwi ay isang taong may pamilya at isang dakilang pagmamahal sa kanyang puso. Makikita ito sa kanyang mga kilos sa kasalukuyan. Kumuha si Suruwi ng isang piraso ng damit mula sa kamay ng isang sundalo. Pagkatapos ay marahan itong takpan sa katawan ng isang batang babae. Ang huli ay nakatingin sa langit na walang laman ang mga mata. Sa pagkakataong ito, nakita niyang may dagdag na damit sa kanyang katawan. Nang makita ang banayad na paggalaw ni Suruwi, nagsimulang mamuo ang ambon ng tubig sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ang layer ng tubig na ambon ay naging luha na pinupuno ang mga mata. Tiningnan ni Suruwi ang eksena, bumantong hininga, at pagkatapos ay nagsabi, "Tapos na ang lahat, tapos na, huwag kang mag-alala, ang mga masasamang tao na nang-aapi sa inyo ay patay na." Having said that, lalo pang umiyak ang dalaga. Umupo siya at ibinaon ang kanyang ulo sa kanyang mga bisig, umiiyak at nanginginig, hindi napigilan ang sarili. Umiling si Suruwi, pagkatapos ay naglakad pasulong at hiniling sa mga sundalong nakapaligid sa kanya na maghatid ng mga damit sa ibang mga babaeng estudyante sa kolehiyo. Kung maaari man silang magkaroon ng lakas ng loob na mabuhay, kailangan na silang ilipat ni Suruwi sa isang medyo ligtas na lugar. Kung hindi, kung hahayaan silang umiyak o manatiling tulala, kapag bumalik ang ilang mga rebelde, talagang mamamatay itong mga babaeng estudyante sa kolehiyo. Sa oras na ito, may nakahiga sa damuhan, nakatingin dito gamit ang isang hypo-red telescope. Ito ay tila isang rebelding sentinel. Bago umatake ang Flame Brigade, ilang mga gwardya ang naalis, ngunit palaging may mga isda na nadudulas sa lambat. Ginamit niya ang mga binocular upang makita ang lahat, at ang lahat ng mga detalye ng labanan ay hindi nakaligtas sa kanyang pagmamasid. Siyempre, para sa ilang bagay sa mundo, kapag tinitingnan mo ang mga ito, mas lalo kang nakaramdam ng takot at takot. Ang paraan ng pag-atake ng Flaming Brigade tulad ng hanging taglagas na nagwawalis ng mga dahon ay nagpasindek sa gwardya. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga mersenaryo, ngunit ang kanilang paraan ng pakikipaglaban ay parang iba sa mga ordinaryong mersenaryo. Well, ito ay tila isang mersenaryong miyembro na nakakita ng ilang makamundong mga gawain. Dati, kapag ang mga kasama ay nagkakatuwaan, ang gwardya ay lubhang nababalisa sa kanyang puso. Noong panahong iyon, wala siyang pusong magpadala ng gwardya.
Mga aktibidad sa paglilibang, habang ang isang kamay ay nakasuksok sa kanyang pantalon, hindi alam ang gagawin. Nang malapit na siyang makarating sa tipping point ay umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril na halos nakakatakot na siyang umihi. Pagkatapos, unti-unti na siyang napapaligiran ng amoy ng dugong unti-unting umaagos. Grabe talaga ang pakiramdam na ito. Ang pagmamasid sa kanyang mga kasamang nahuhulog na parang umaani ng trigo, talagang umihi ang sentinel na ito sa kanyang pantalon. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kalunos-lunos at madugong eksena sa buhay ko, okay. Kanina pa ako nag-carnival pero tumalikod ako at nawala ng buhay. Ang sentinel na ito ay nanghihinayang pa noong una. Ngunit ngayon ay naroon na lamang ang saya at takot. Kung nakilahok din siya sa karnabal na iyon noong panahong iyon, maayos na siyang naging bangkay na nakahandusay sa pool ng dugo. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng ingay. Tahimik siyang nagmamasid. Itinala ang lahat ng ito sa kanyang mga mata. At naghanda na bumalik at sabihin sa general ang nangyari dito. Mahigit 500 katao ang namatay ng ganito, ito ay isang kalunos-lunos na dagok sa mga rebelde. Tila hindi kailanman natalo ang mga rebelde sa kasaysayan. Kung nalaman ni Surui ang kanyang iniisip, sasabihin ni Surui. Ang dahilan kung bakit hindi ka masyadong natalo ay dahil ang hukbo ng gobyerno ni Shobak ay masyadong walang silbi. Siyempre. Ang pangunahing dahilan kung bakit nagawang tapusin ng Flame Brigade na pinamumunuan ni Surui ang labanan sa isang mapanirang paraan ay dahil naglunsad sila ng sorpresang pag-atake. At ang mga miyembro ng rebelde ay nasa estado pa rin ng pagsasaya. Sila ay nasa alerto. At kung ang Flame Brigade ay maglulunsad ng isang malakas na pag-atake, ang bilang ng mga nasawi sa kanilang sariling panig ay maaaring tumaas ng malaki. Lahat ay namamatay at walang mababago. Ang 500 malakas na detachment ng mga rebelde ay nabura na sa mapa ng bansang Prenia. Sasabihin ko sa general at ipaghiganti ang lahat. Binigyan ng sentinel si Surui ng malalim na tingin gamit ang kanyang binocular. Pagkatapos ay tahimik na tumayo, nakasandal sa kanyang baywang, at nagtungo sa kailaliman ng kakahuyan. At sa pantalon niya, may malaking marka pa ng basa. Kabanata 3024. Special Forces ang gumawa nito. Akala ng gwardya ay nakaligtas siya. Ngunit sa katotohanan, hindi iyon ang kaso sa lahat. Habang naglalakad siya papunta sa kakahuyan, bigla siyang nakarinig ng putok ng baril. Oo, narinig niya ang mga putok ng baril, ngunit hindi siya makapaghusga, dahil sa sandaling tumunog ang mga putok ng baril, ang kanyang ulo ay sumabog din na parang hinog na pakwan. Pula at puting splash sa lahat ng dako. Mga sniper. Hindi lahat ng nasa Flame Brigade ay napunta sa ilalim ng lambak. Ang mga sniper at ilang scout ay nagtatago pa rin sa paligid, pinagmamasdan ng mga paggalaw sa paligid anumang oras at kahit saan. Sa oras na ito, si Surui, na nasa lambak, ay natural na hindi alam ang kapalaran ng isang rebelding sentinel. Nakatayo siya sa harap ng huling babaeng college student. Akmang bibihisan na niya ang walang malay na dalaga, biglang nanigas ang mga daliri nito. Pagkatapos, umiling si Surui at inilagay ang kanyang mga daliri sa leeg ng babae. Tumigil ang pintig ng puso niya. Pumikit ang dalaga at nakakunot pa rin ang kilay. Iniwan niya ang mundong ito na may walang katapusang sakit, pisikal at psikolohikal na pagpapahirap. Anong kalokohan ang ginawa ng mga rebeldeng ito para pahirapan ang isang batang babae na bloom to death? Muling napuno ng apoy ang mga mata ni Surui. Huminga siya ng ilang malalim at pagkatapos ay sinabi kay Tian Zongming. Matandang Tian, ang lahat ng mga taong ito ay sinumpa. Oo, lahat sila ay mapahamak. Sinabi rin ni Tian Zongming. Sa larangan ng digmaan. Ito ay ang pinakabawal para sa mga commander at mandirigma na maimpluwensyahan ng kanilang panloob na mga damdamin. Dahil ito ay napakamalamang na sila ay gumawa ng ilang mga hindi naaangkop na tactical na mga pagpipilian sa ilalim ng salpok. Gayunpaman,
Sa pagkakataong ito, sina Surui at Tian Zhongming ay parehong nang hindi itinatago ang kanilang pinakamalalim na emosyon. Nadama nilang lahat na ang grupong ito ng mga miyembrong rebelde ay isang grupo ng mga kasuklam-suklam na bastard. Susunod, ang ating mga sundalo ay kailangang magsumikap. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, at isang malupit na kahulugan ang lumabas dito. Gusto kong makita ang pagkakanulo. Mawawala ang hukbo sa lupaing ito sa lalong madaling panahon. Tumango si Tian Zhongming. Huwag kang mag-alala, aayusin ko ito. Hindi na nagsalita pa si Surui, tinapik lang niya ang balikat ni Tian Zhongming. Si Surui ay maraming bagay na dapat gawin. Imposibleng manatili siya sa mga disyerto at kaparangan ng Afrika buong araw. Ngunit iba si Tian Zhongming. Kapag wala si Surui, siya ang deputy captain, kailangan mong pasanin ang lahat ng pasanin. Ang ganitong uri ng panggigipit ay nakakaramdam ng pagod sa mga tao sa pag-iisip lamang tungkol dito. Kahanga-hanga si Surui na kaya ni Tian Zhongming ang pasanin na ito nang walang reklamo. Ang pasanin na ito ay nagdadala ng pangarap ng kapayapaan ng mga Aprikano sa isang banda, at ang mabibigat na inaasahan ng inang bayan sa kabilang banda. Naiintindihan din ni Tian Zhongming ang kanyang mga responsibilidad. Binigyan niya ng saludo si Surui at hindi na nagsalita pa. Ang aksyon na ito ay malinaw na nagpahayag ng kanyang determinasyon. Tiningnan muli ni Surui ang namatay na babaeng estudyante sa kolehiyo, pagkatapos ay umiling at mahinang sinabi, sana ay ipanganak ka sa isang mapayapa at matatag na bansa sa susunod na buhay. Flame Brigade. Nagsimula na ang mga sundalo na tulungan ang mga babaeng estudyante sa kolehiyo na umalis. At hindi nila sila matutulungan sa lahat ng oras. Mailalabas lang muna sila sa kampo ng mga rebelde. Kung tungkol sa landas ng buhay ng mga babaeng ito sa kolehiyo. Nakasalalay ito sa kanila, sarili ko. Tumayo si Surui sa lugar, pinanood ang mga sundalo ng Flame Brigade na naglilinis sa larangan ng digmaan, at nagtanong, may nasamsam ba? Isang sundalo na nagngangalang Zhang Wenwei ang nagsabi. Sa pag-uulat sa commander ng brigada, walang nakita kundi ilang pangunahing bala. Well, ang mga rebeldeng ito ay napakahirap, wala silang mga pondo upang madagdagan, kaya natural na imposibleng makahanap ng anumang bagay mula sa kanila. Hindi nagulat si Surui, at muling nagtanong. Ang kanilang mga bala ay angkop para sa atin, kagamitan. Yung mga bagay ay dinagdagan, at ang mga hindi angkop ay hindi kinuha. Iniulat ni Zhang Wenwei. Okay, buti na lang makapag-replenish ng mga bala, sabi ni Surui. Sa totoo lang, may isa pang tinatawag na magandang bagay na hindi binanggit ni Surui. Ibig sabihin sa pamamagitan ng labanang ito. Ganap na matatag sa determinasyon ni Surui na lipulin ang mga rebelde. Gagamitin niya ang pinakamapagpasya na desisyon, ang pinakamalupit na paraan, at ang pinakamaikling panahon para lipulin ang lahat ng taong ito. Bagamat ito ay pliniya at ang puwersa ng gobyerno ni Lansonia ay hindi nakakumpleto ng mga bagay sa loob ng maraming taon, ngunit naniniwala si Surui na magagawa niya ito. Umabot ng kalahating oras mula sa pagpapaputok ng baril ni Chapter hanggang sa buong paglikas sa lambak. Ayan yun. Sa maikling yugtong ito, maraming miyembro ng rebelding hukbo ang namatay, at hindi na muling mabubuhay. Napakalupit ng larangan ng digmaan, kahit si Surui ay maaaring tamaan ng ligaw na bala sa susunod na segundo at umalis sa mundong ito. Sa larangan ng digmaan, walang pangako ng buhay. Dahil, lahat ng mandirigma ay hindi alam kung saan ang kanilang kinabukasan. Dalawa lang ang pagpipilian, mabuhay o mamatay. Pagkatapos ng labanan kung saan tinatangay ng hangin ng taglagas ang mga dahon, umalis si Surui kasama ang kanyang mga tauhan. Nag-iwan sa likod ng isang lambak na puno ng dugo, pati na rin ang mga nagkalat na bangkay, pati na rin ang natatakpan ng damit, isang batang babae na hindi kailanman makakaunat sa kanya. Kilay na naman.
Sa pagbabalik, hindi na nagsalita pa si Surui, ngunit kahit na wala siyang sinabi, ang 50 sundalo ng Flame Brigade ay mayroon ng mas intuitive na pangunawa sa larangan ng digmaan. Ang pagpatay ay talagang iba sa pagbaril ng gumagalaw na target. Bagamat alam nila na ang mga taong ito ay kasuklam-suklam. At kahit na alam nila na ang mga taong ito ay mga tropa ng kaaway. Nang makita nilang ang mga bala mula sa kanilang mga baril ay pumatay sa kanila, ang ilang mga mandirigma ay may halong damdamin. Hindi ito nakaapekto sa kanilang mga crosshair. Tumingin si Tian Zongming sa mga sundalo at sinabing, pagkatapos ng labanan, hindi na madali, tingnan mo lahat kayo duwag. Normal ang panunuya, lalo na sa mga espesyal na puwersa, at karaniwan ito, ngunit ang ganitong bagay ay hindi madalas mangyari kay Tian Zongming. Mukhang napakaganda ng mental state at kakayahan ni kasamang Lao Tian na makayanan ang pressure. Tiningnan ni Surui ang deputy captain at naramdaman niyang nakahanap siya ng isang kayamanan. Gayunpaman, pagkatapos magsalita, bumantong hininga si Tian Zongming. Makalipas ang 4 na oras. Kinuha ni Akpey at Nokora ang kanilang mga bantay, ipinarada ang kotse sa dulo ng kalsada sa bundok, at pagkatapos ay lumakad ng malalim at mababaw sa lambak sa ibaba. Pagkatapos ng mahabang bukol, nanlambot talaga ang mga binti ni Akpey, at muntik na siyang matamba. Sa kabilang banda, mas magiging maayos ang kalagayan ni Nokvala. Sa kabila ng kanyang payat na figure, siya ay napaka-coordinated at napaka-stable, halos sumusuporta kay Akpey. Napakahina mo kaya hindi mo tugma ang iyong pangangatawan. Umisi si Nokvala. Huwag mong sabihin iyan kapag humingi ka ng awa. Matigas pa rin ang ulo ni Akpey. Nang matapos siyang magsalita ay parang may natapilok siya at bago pa niya mahawakan ang braso ni Nokvala ay natambo siya. Dam, ano ba ang nagpabagsak sa akin? Nagmura si Akpey, at pagkatapos ay nakakita ng isang eksena na nagparamdam sa kanya ng labis na kakilakilabot. Dahil, bangkay ang nakatambay sa kanya, at ang ulo niya ay pinukpok na. Hindi nakapagtataka na naramdaman ni Akpey na medyo malagkit ang kanyang mga kamay, ngunit nababalutan ito ng utak at dugo. Anong nangyayari dito? Malamang na nakilala ni Akpey ang isang palatandaan sa patay na lalaki, at ito ang kanyang tao. Ang taong ito ay lumitaw hindi masyadong malayo sa istasyon, at dapat ay isang sentinel. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Akpey. Mag-ingat ka. Sabi, bumangon siya sa lupa, hinugot ang pistola mula sa kanyang baywang, at naglakad patungo sa permanenteng istasyon. Hindi bumunot ng pistol si Nokora, sa halip ay bumunot ng assault rifle mula sa kamay ng gwardya. At napaka-coordinated. Sa panlabas, ang Nokora na ito ay maliit na sekretarya ni Jiao Didi, ngunit sa katotohanan, kapag kinuha ng babaeng ito ang kanyang assault rifle, siya ay isang mandirigma. Kung titingnan ang ilan sa kanyang mga technical at tactical na galaw, siya ay mas pamantayan kaysa Akpey. Siya ay isang babaeng may kwento. Pagdating nila sa ilalim ng lambak, umungal si Akpey nang makita nila ang eksena sa harapan nila. Puno ng galit ang kanyang mga mata, at ang itim niyang mukha ay namumula sa pananabik. Kung hindi mo ito nakita ng iyong mga mata, hindi mo maiisip kung anong uri ng impyerno sa lupa ang tanawin na ito. Napakasolemn din ng ekspresyon ni Nokora. Hawak niya ang isang assault rifle at maingat na siniyasat ang paligid. Kasabay nito, iwinagayway niya ang kanyang kamay bilang senyales sa mga gwardya na magsimulang maghanap sa paligid upang makita kung mayroong anumang tropa ng kaaway, sa pananambang. Kung nakita ni Surui ang eksenang ito, tiyak na pagsisisihan niya ito ng husto. Kung alam niya na dadalhin ni Akpey ang mga gwardya upang magpatrolya. Maayos na sana siyang nagtago sa malapit kasama ang Flame Brigade bumabaka. Tingnan ang pagkakataon, at direktang patayin ang pinunong ito ng rebelde sa lugar. Wala pang mas magandang pagkakataon kaysa ngayon. Nababaliw na si Akpey. Higit sa 500 tao, ito ay higit sa 500 subordinate. Napakalinis nito.
Ito ay isang bagay na hindi pa nagawa ng gobyerno ng Shobak. Natagpuan pa ni Akpay na wala kahit isang katawan ng kaaway ang natagpuan sa pinangyarihan. Nadala na ba nila ang mga bangkay, o wala na talagang patay? Kung ito ay Kabanata 2, kung gayon ito ay kakilay-kilabot din. Mahigit 500 rebelde ang namatay, ngunit walang namatay sa kaaway. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay hindi kapanipaniwala. Tiyak na hindi ito hukbo ng gobyerno ni Shobak, talagang hindi ito. Tiningnan ni Akpay ang eksena at sinabi. Medyo nanginginig ang boses niya sa sobrang galit. Sa kanyang paningin. Natural niyang nakikita na ang kanyang mga nasasakupan ay nagdadala ng ilang uri ng karnabal, at malamang na sinamantala ng kaaway ang pagkakataong maglunsad ng palihim na pag-atake. Gayunpaman. Pagkatapos makipaglaban sa mga puwersa ng gobyerno sa loob ng maraming taon. Tubos na alam ni Akpay na wala silang ganoong kalakas na pagpapatupad at kakayahan sa labanan. So, sino ngayon ang responsable sa eksenang ito? Ibinigay ni Nokora ang sagot, sinabi niya. Ito ang mga espesyal na puwersa. Kabanata 3027. Tumutulo ang bahay at umuulan magdamag. Matapos ibitin ng Kawasaki Hashiro, matagal na tumahimik si Akpay. Noon pa man ay napakataas na ng tingin niya sa kanyang sarili, ngunit ngayon, ginaising siya ng mga salita ni Kawasaki Bingshiro. May mga tao sa labas, may mga araw sa labas ng langit, akala mo napakakapangyarihan mo na, pero hindi mo alam na mas maraming tao ang gustong mas mataas sa'yo. Walang pagkukulang ng mga talento sa mundong ito. Handa ka na bang umalis? Sa oras na ito, lumapit si Nokora at sinabi. Nagulat si Akpay kay Nokora. Nakikita mo ba yon? Oo, naiintindihan ko ang isang tingin mo, mahinang sabi ni Nokora. Sa sandaling ito, nang makitang medyo nadismaya ang lalaki sa tabi niya, iniunat ni Norkova ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang braso. Ikaw talaga ang pinakakilala ko. Sabi ni Akpay, hindi ko naman talaga planong lumaban ng husto. Dahil gusto ni Tsurui ang aking teritoryo, ibibigay ko ito sa kanya pansamantala. Pero kung wala kang balak lumaban ng husto, ano ang magagawa mo? Kung ibibigay mo ang napakaraming teritoryo sa iba, hindi ba walang kabuluhan ang nakaraang pagsisikap? Tanong ulit ni Nokvala. Walang masasayang. Gaya nga ng sinabi ko, babawiin ko lahat ng pansamantalang ipinasa. Sabi ni Akpay. Pagkasabi niya nito ay inangat niya ang ulo niya at tumingin sa langit, tila nagliwanag ang mga mata niya. I have to say. This guy's ability to adjust his emotions is absolutely second to none. Galit na galit siya kanina. Pero ngayon ay mabilis na siyang kumalma. Simple lang talaga, parang walang lima sa paligid niya. Daan-daang bangkay. Na parang walang dagwang amoy na namamalagi sa kanyang ilong, at para bang lahat ay lumipas na. Tapos na ba talaga? Ang pansamantalang pag-urong ay kumakatawan sa pinakamabangis na pag-atake sa hinaharap. Talagang hinahangaan ni Nokora si Akpay. Lalo na ang kanyang pagganap sa oras na ito. Kung sino pa man ito. Hindi niya malalagutan ang kanyang hininga, at tiyak na gagawin niya ang kanyang lakas upang labanan si Tsurui hanggang sa kamatayan. Kung iyon ang kaso, ito ay tama sa gana ni Tsurui. Ngunit nagawa ni Akpay ang desisyong ito nang walang pakialam, na nagpapakita na siya ay talagang makapangyarihan. Sa mundong ito, ang mga taong hindi natatakot sa impulsiveness ay natatakot sa mga taong kayang tiisin ito. Nabasag ang mga ngipin at lumunok ng dugo. At pagkatapos ay kapag binuksan niya muli ang kanyang bibig, ito ay magiging isang matalim na pangil, at pagkatapos ay punaten ang kaaway sa dugong tumutulo. Dadalhin ko ang lahat at atras sa lance niya, sabi ni Akpay. Hindi siya natakot kay Tsurui, ngunit dahil alam niya kung gaano siya timbang. Ang sunod-sunod na tagumpay laban sa mga puwersa ng gobyerno sa Plania at Lansnia ay nagpalaki ng kaunti kay Akpay. Ngunit hindi siya nadadala, at ang 2.5 putok ni Tsurui ay nagpawi sa kanyang lahat ng pagmamataas na iyon.
Gayunpaman, kung atras ka sa Lansnia, paano kung habulin siya ni Surui? Sinabi ni Nokwala, napakataas ng posibilidad na ito. Oo, ito ay halos 100%, pagkatapos ng lahat, mayroon ding mahabang riles sa Lansnia. Pagkasabi niya nito ay napangisi talaga itong si Akpey. Kaya lang, ang ngiting ito ay sobrang hindi komportable sa mga tao. Lalo na ang masasamang tono na nilalaman nito. Nakikita ko ang ibig mong sabihin, sabi ni Nokora. Hindi na kailangang gawing masyadong halata at prangka ang mga salita sa matatalinong tao. Kailan darating ang pangkat na ipinadala ng iyong boss? Tanong ni Akpey. Dati, lagi niyang tinatanggihan ang tinatawag na tulong ng amo sa likod ni Nokora, ngunit ngayon, umaasa si Akpey na darating ang mga taong ito sa lalong madaling panahon. Alam ko ang ibig mong sabihin. Malalim na tiningnan ni Nokora ang lalaking nasa tabi niya. Pagkatapos ay sinabi, gusto mong ilagay sila sa hangganan ng dalawang bansa, at pagkatapos ay sabihin kay Surui na hamarang. Gusto mo bang? Tanong ni Akpey kay Nokora na may malalim na liwanag sa kanyang mga mata. May mapanganib na amoy sa liwanag na ito. Kung ang Nokvala na ito kung magsasabi siya ng isang negatibong salita, kung gayon ang kapalaran na maaaring makaharap niya sa hinaharap ay magiging lubhang kahabag-habag. Nagliliyab pa rin si Akpey. Bagamat tila walang problema sa oras na ito, ngunit nakatayo siya sa tabi ng 500 bangkay sa oras na ito, at ang dugo ay umagos sa lupa at naaaninag sa mga mata ni Akpey. Dahil dito namula ang mata niya. Ang ganitong uri ng pula ay isang uri ng pula na nagpaparamdam sa mga tao ng palpitations ng puso. Si Nokora ay hindi tumingin kay Akpey, ngunit direktang sinabi. Siyempre payag ako sa ngayon, kahit na ang pangkat na ito ay sinasabing pinamumunuan ko, ako ang iyong sekretarya, tama ba? Medyo iba ito sa dati niyang tono. Sa pagtingin sa kanyang babaeng sekretarya, ngumiti si Akpey. Tama. Tumango si Nokwala. 500 rebelde ang namatay, na nagpapahina sa kanyang boses, dahil alam niyang si Akpey ang nasa huli. Anong klaseng tao, kapag baliw na tong lalaking to, kaya niyang gawin ang lahat? 400 tao, malamig na sabi ni Nokwala. Anong 400 tao? Tanong pabalik ni Akpey, at pagkatapos niyang maunawaan, halos hindi siya tumalon. 400 tao. Sabi mo 400 tao. Oo. Bakit ako magsisinungaling sa iyo tungkol dito? Ibinuka ni Nokora ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi. Wow, parang mas relaxed ang atmosphere. Ikinaway ni Akpey ang kanyang kamao. Ano? Ito ay tinatawag na cool. Ayan yun. Nang sabihin ni Nokora na ang kanyang boss ay mag-ayos ng isang pangkat na darating. Naramdaman ni Akpey na kahit na sabihin niyang ito ay isang malaking araw. Magkakaroon ng hindi hihigit sa 100 tao. Ngunit hindi ko inaasahan na ang panig na ito ay magbibigay sa kanya ng napakaraming tao sa isang pagkakataon. Bagamat para sa Akpey, mas maraming tao sa pangkat na ito. Mas malaki ang panganib, ngunit ito sa sandaling ito, wala siyang ibang mapagpipilian, at bago iyon, lubos na kumpiyansa si Akpey, tiwala siya na ganap niyang makokontrol ang pangkat na ito. Siyempre, kung gusto mong magkaroon ng ganap na kontrol, maaaring kailanganin niyang isakripisyo ang kanyang magandang babaeng sekretarya. Sa pag-iisip nito, sumulyap si Akpey kay Nokora, at may medyo makabuluhang lasa sa kanyang mga mata, Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinalubong lang ni Nokora ang kanyang tingin, wala siyang kaba, bahagyang tumaas ang gilid ng kanyang bibig, at bahagyang ngumiti. Mukhang kaakit-akit ang ngiti na ito. 400 elite ay sapat na para sa koponan ni Surui na uminom ng masarap. Umisi si Akpey. Hindi niya ito team, kaya hindi masakit kahit nasa labas. Galit na sinulyapan siya ni Nokora. Kung gayon, kailangan mong pahalagahan at gamitin ito, at huwag mo itong sayangin ng labis. Itong general na babaeng secretary ay hindi talaga alam kung itatago ba ito kung anong klaseng relasyon.
Hindi bababasa, ang salitang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mukha at puso ay hindi naganap na mailarawan ang estado sa pagitan nila. Ang kanilang relasyon ay malamang na mapupunta sa direksyon na ito lumuluha, saksakin sa likod. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Akpeye. Kaagad pagkatapos, may balitang hindi maganda ang pakiramdam niya. General, hindi pa na-deliver ang padala namin. Punong-puno ng urgency ang boses sa kabilang dulo ng telepono. Ano ang sinabi mo? Obvious naman. Bumalik na lang si Akpay na ka-relax ang mukha niya, pero pagkarinig nito, biglang sumabog ang mga balahibo niya sa buong katawan. Nima, 500 bangkay pa lang ngayon pero hindi ko akalain na sa Kalakal, napakalaking problema sa transportasyon. Dapat dumating na. Kahit one night's family live sila. Huminga ng malalim si Akpeye at sinubukang pakalmehan ang sarili. Ito ang pinakamalaking padala namin at hinding-hindi magkakaroon ng anumang aksidente at talagang walang aksidente. Ang koponan ni Akpeye ay kapos sa pera kamakailan. At si Sak Amatsu ay nakidnap noong una. Inaasahan niyang babalik ang ilang pondo pagkatapos ng malaking kargamento na ito, ngunit ngayon, ang iilan ay walang balita mula sa mga subordinate na naghatid ng mga kalakal. Paano ito posible? Tubos na hindi naniniwala si Akpeye na kayang tamaan ni Surui ang target ng ganoon katumpak. Sa proseso ng transportasyon ng ganitong uri ng mga kalakal, siya ay maingat at maingat. Sa bawat oras na ipinadala niya ang kanyang mga alipors upang mamuno sa koponan. Dahil siya ay napakamaingat sa lahat ng aspeto, walang mga problema. Anong nangyari this time? General, may lalabas ba ang balita? Ang kabilang panig ay nagtanong muli, o may mali sa aming mga tagahatid? Alam ko kung ano ang iyong ikinababahala. Kung gayon masasabi ko sa iyo ng malinaw na ang balita ay hindi ilalabas, walang mga traidor, at ang iilan kong mga tao ay hindi magkakaroon ng anumang mga problema. Desididong sabi ni Akpeye. Gayunpaman, hindi alam kung ang kanyang puso ay kasing sigurado ng kanyang tono. General, kung may mangyari talaga, ano ang dapat nating gawin? Talagang wala kaming masyadong pera sa aming account. Ang tumatawag ay tila namamahala ng pera para sa Akpeye. Bakas sa boses niya ang pagkalungkot. Walang kakapusan sa pera, walang kakapusan sa pera, sabi ni Akpeye, at ibinaba ang telepono. Sa sandaling ito, tila mas mabigat ang amoy ng dugo sa buong lambak. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Tumingin si Akpeye kay Nokvala, at unti-unting tumaas ang dugo sa kanyang mga mata. Pinilit ng 1 sentimos ang bayani na mamatay. Kung ang isang pangkat ng ganoong laki ay walang pera, sa kaganapan ng isang pag-aalsa, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Bagamat ang Akpeye ay may ganap na tiwala dito, walang makapagsasabi kung saang direksyon talaga uunlad ang mga bagay. 500 tao ang namatay, at ang kapalarang ito ay naputol na naman. Ang bahay ay tumatagas tuwing gabi kapag umuulan. Alam ni Nokora na hindi niya ito kayang guluhin sa oras na ito, kaya natahimik siya sandali, at sinabing, "Remember. Bago ang iyong koponan ay naitatag, walang anuman, kahit na pagkain na makakain." Ang hukbong rebelde noong panahong iyon ay isang pangkat ng mga pulubi, na binubuo ng maraming mahihirap na tao na gustong baguhin ang kanilang kalagayan sa pamumuhay. Maaari nilang kitilin ang kanilang buhay para sa isang kagat. Pero ngayon, unti-unti nang bumuti ang pamumuhay ng mga rebelde, at naipamigay pa nila ang pagkain sa kanilang mga pamilya. Madaling magbago mula sa pagiging matipid tungo sa karangyan, ngunit mahirap magbago mula sa karangyan tungo sa pagiging matipid, kahit na ito ay isang maliit na pagmamalabos. Wala nang paraan para bumalik sa nakaraan. Umiling si Akpeye at sinabing, "Kung hindi ako makapagpadala ng pera, hindi ako sigurado kung kaya kong dalhin ang pangkat na ito sa Lanzhou sa pagkakataong ito, teritoryo ni Sonia." Kabanata 3028. Ang mga pangarap ay hindi malayo. Akpeye, masyado kang pessimistic.
Mahina na sinabi ni Nokora, hindi ito katulad mo. Sayang naman, parang unlike, parang wala pa sa amin ang final say. Sinabi ni Akpeye ang isang mas pessimistic na pangungusap. Dapat si Surui ang may huling desisyon sa partikular na kaso na ito. Sabi ni Surui calculate. Talagang nakakadismaya, lalo na para sa ilan sa mga nagpapakilalang magiging amo. Sinabi ni Nokora. Ang iyong koponan ay hindi kasing babasagin gaya ng iniisip mo. Pinagkakatiwalaan mo sila, at sorpresahin ka rin nila. Hehe, tawa lang ng tawa si Akpey. Akpey, parang nakalimutan mo na, pero sa totoo lang hindi ka naman ganito dati. Dahil alam niyang maaaring may epekto ang kanyang mga salita, nagpatuloy si Nokora. Iyon nga lang. Sa nakalipas na taon o higit pa. Ang iyong mga kahilingan para sa pera ay sumabog, ngunit halos ganap na matugunan ng Kawasaki Hashiro ang iyong mga hinihingi, kaya ang iyong kaisipan ay unti-unting nagbago. Saglit na natigilan si Akpeye, saka napasulyap kay Nokvara nang hindi inaasahan, na para bang hindi niya namalaya na biglang sasabihin ito ng kabilang partido. Iniunat ni Nokwa ang kanyang kamay at marahang pinisil ang kamay ni Akpeye. Magtiwala ka sa akin, Akpey, ikaw at ang iyong pangkat ay hindi kailanman natanggap o natanggap. Relasyon, kailangan mong maniwala, ikaw ang kanilang paniniwala. Ikaw ang kanilang paniniwala. Nang marinig ito, bahagyang nanginag ang katawan ni Akpey. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nalilito dahil sa pang-aalipusta sa sarili, na para bang iniisip ang maraming mga nakaraang pangyayari. Ganoon ba? Tanong ulit ni Akpey. Maniwala ka sa akin, noon pa man, sabi ni Nokwala. Matapos marinig ito, hindi na nagsalita pa si Akpey, ngunit tumalikod, bahagyang itinaas ang kanyang mukha, at tumingin sa langit sa itaas ng lambak. Nang muli niyang ibinaling ang kanyang mukha ay tuluyan nang nawala ang mapang-asar na tingin sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay mas naging matatag siya. Nang makita ang hitsura nito, agad nang umiti si Nokvala at sinabing, "Oo, ikaw ito, dapat ganito ka, tulad noong una kitang nakilala." Noong una kitang nakilala. Anong taos-pusong pangungusap? Kung hindi ko lang alam na ang dalawang taong ito ay may kanya-kanyang isip. Tinitingnan ang larawan ni Nokora na inaaliw si Akpey ng mahina sa oras na ito, iisipin kong ang dalawang taong ito ay mga anghel ng isa't isa. Sa katunayan, ang kahulugan ng Nokora ay napakasimple. Ang Akpey ay isang pangmatagalang stock na ipinuhunan ng boss. At hindi niya maaaring hayaan ang stock na ito na harapin ang panganib ng pagsususpend o kahit na pagdelist. Sa 10 minuto, nagbigay ng utos si Akpey. Lahat ng pagpupulong pumasok sa mga hangganan ng lance niya. Pagkaraan ng maikling panahon, si Surui pagkatapos ng pagsusuri. Nahulaan din niya na ang Akpey na ito ay malamang na makapasok sa teritoryo ng lance niya. Kaya nagutos siya ng isang 50 kataong koponan sa linya ng hangganan upang salakayin ang pangunahing puwersa ng Akpey upang gipitin. Matapos makita kung gaano kalokohan ang koponan ni Akpey at kung gaano kawalang katauhan ang mga bagay na magagawa nila, sa wakas ay nakaahon si Surui sa kanyang galit. Gagamitin niya ang pinakamabilis na bilis at ang pinakamaikling oras upang malutas ang bagay na ito. Sa mainit na kontinenteng ito, walang kabalyero at walang dragon. Well, medyo marami ang mga scumbags at assholes. Matapos kontrolin ang Sakamatsu at sunugin ang bolto ng kargamento ni Akpey, matatag na naniniwala si Surui na nauubusan ng pera ang pangkat ng rebelde. Nagmula sila sa isang sitwasyon ng kahirapan at kaputian, ngunit kailangan nilang bumalik sa sitwasyong iyon pagkatapos ng lahat. Sa pag-iisip nito, naglabas ng malamig na liwanag ang mga mata ni Surui. At ngayon, para sa Akpey, ang pinakaligtas na lugar ay ang teritoryo ng lance niya. Dahil ang mga pambansang pinuno ng lance niya ay mas inutil kaysa sa Shubok.
At ang pagiging epektibo ng labanan ng hukbo ng gobyerno ay slag din. Sa kasong ito, ang mga rebelde ni Akpay ay nasa Lansnay. Mas malaki pa ang teritoryong kinagat sa bansang Asya kaysa sa Prenia. Bilang karagdagan, ang kasalukuyang mga rebeldeng Akpay ay malayo sa pagkaubos. Pansamantala lamang siyang umiiwas sa gilid, hindi isang permanenteng pagtakas. Siyempre, hindi sigurado si Suruy na 100% tama ang kanyang paghatol. Kaya hiniling na lang niya sa Flame Brigade na ayusin ang isang pangkat ng 50 katao upang pumunta sa hangganan sa pagitan ng dalawang bansa at maghintay, pagkatapos ay haras ang pangunahing puwersa G. Kalaban. Huwag humingi ng maksimum na pinsala, hanggat ito ay nakakainis, pagkatapos ng lahat, ito ay nasa estado pa rin ng mutual testing. Higit pa rito, ang labis na ikinabahala ni Suruy ay ang balitang ibinunyag ni Suye. Minsang sinabi sa kanya ng misteryosong babaeng ito sa telepono na ang mga malalaking boss ng madilim na mundo ay namagitan sa Afrika. At sa likod ng mga kasalukuyang sitwasyon, nandoon ang kanilang mga anino. Sa makatuwid, kapag si Suruy ay nakikipag-usap kay Akpay, kailangan niyang mag-ingat sa isang malaking boss sa madilim na mundo na bumaril sa kanya mula sa likuran. Mula sa pananaw na ito, ang Flame Brigade ay talagang hindi madali. Mayroon lamang silang 370 katao. Ngunit kailangan nilang magmadaling pabalik-balik sa napakalawak na lugar ng lupain, at kailangan nilang harapin ang napakaraming mga kaaway. Ewan ko lang, kapag pansamantalang tumira ang alikabok ng kontinente ng Afrika, ilang sundalo ng Flame Team ang matitira. Isang malungkot at mabigat na paksa, napakabigat na isipin. Kapag ang huling kurtina ay dahan-daang nahugot, ilan sa mga mukha na iyong nakita ang magiging alikabok at tanggean ng hangin. Siyempre, kamakailan lang ay kumuha si Suruy ng isang taong napakapamilyar sa Afrika, kaya siguro maaari siyang gumanap ng isang papel. Dalhin mo lahat ng staff dito, ayokong makita kang may reserbasyon sa akin. Sabi ni Suruy, nakatayo sa tuktok ng bundok, nakatingin sa asul na langit sa di kalayuan. Ang bughaw na langit at puting ulap ay makikita dito araw-araw, na nakakapreskong bagay din. Isang lalaki ang tumayo sa likod ni Suruy, at sinabi niya, "Ginagawa ko na ito, Panginoon ko, huwag kang mag-alala." Siya si Suruy sa bansong number na kalinik na nakunan sa itaas. "Bigyan mo ako ng timeline," sabi ni Suruy nang hindi lumilingon. Sa loob ng 2 araw, magpapaputok ng isang chapter shot ang team ko laban sa mga rebelde. Matalim na tingin ni Kalinik kay Suruy at sinabing, "Ano sa palagay mo?" Pambihira ang pagkakataon na maiakap niya ang kanyang mga hita. At natural na ayaw niyang palampasin ito, ngunit ayaw ni Kalinik na yakapin niya ang mga hita ng isa't isa, ngunit ituturing siya ng huli bilang isang pagpipilian. "Walang kanyon, kumpay. Malaking pagkakamali ang ginawa mo." Bahagyang ngumiti si Suruy, at pagkatapos ay sinabi. Bahagyang nagulat si Kalinik. "Ano ang mali? Ang team ko ba, hindi sayo?" Itinuro ni Suruy si Kalinik at sinabing, "Kahit na akin ka pa rin." Ito ay isang pangungusap na puno ng pagmamahal. "Oo, sir, kasalanan ko, sabi ni Kalinik na may pilit ng ngiti. "Bakit iba ang araw na niyakap ko ang aking mga hita sa inaakala ko? Bakit hindi ito maganda? Bakit wala akong makitang anino ng pakiramdam ng fox at tiger power? Alam ko kung ano ang inaalala mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman sa hindi kita ituturing na kumpay ng kanyon." Hindi ito itinago ni Suruy mula sa Kalinik. Ang hinaharap ng madilim na mundo ay hindi masyadong matatag. At mayroong maraming mga pagkakataon. Kapag dumating ang oras na iyon, wala akong pakialam na kunin ka bilang isang sangay ng Sun Temple at hayaan kang bumangon ng nakapag-iisa. Ang pagtaas ng kalayaan. Pagkarinig nito, natuwa agad si Kalinik. Posible kayang maging big boss siya in the future.
Hindi na ito tungkol sa paghawak ng hita, ngunit binigyan siya ng pagkakataon ni Surui na gawing hita ang kanyang sarili. Siyempre, ang kayamanan at kayamanan ay nasa panganib. Kung mas malaki ang kita, mas malaki ang panganib. Malaki. Tumingin si Surui sa mga mata ng kabilang partido. Kung hindi mo ito magagawa sa huli, hindi kita masisisi, kaya ngayon ay maaari mong sabihin sa akin kung ano ang iniisip mo. Agad na sinabi ni Kalinick nang walang pag-aalinlangan. Handa na ako, salamat sir sa pagbibigay sa akin ng ganitong pagkakataon. Sa susunod, ikaw na ang bahala. Tinapik ni Surui ang balikat ng kabilang partido. Mayroong ilang mga lugar para sa mga Diyos. At ang madilim na mundo ay lumulubog na. Nais ni Surui na ilagay ang mapagpasyang labanan ng mundong iyon sa kontinente ng Afrika. Ngunit sinubukan pa rin niya ang lahat ng paraan noon. Gusto kong gumuhit ng mga salungatan mula sa kanluran. Ngunit ngayon ay tila hindi na kailangang gumawa ng inisyatiba si Surui na maglabas ng anumang impormasyon, ang mga hindi mapakali na mga bigwig ay automatikong dumating. Sa panahon ng pangangarap, dumating na. Maiintindihan mo ang maraming bagay sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa nasasabik na hitsura ni Kalinick. Maaari bang magkaroon ng pagkakataon ng isang maliit na mersenaryong pinuno na maging isang Diyos? Siyempre, kahit wala ng pag-asa, hindi ibig sabihin na imposible. Si Surui ay mahirap at maputi noon, ngunit ngayon ay halos nakatayo na siya sa tuktok ng pyramid ng madilim na mundo. Huwag kang matakot na sirain ang iyong mga pangarap, matakot ka lang na hindi ka mangangarap. Huwag kang matakot na matatalo ka sa laro sa huli, matakot ka lang na umamin ka ng pagkatalo bago ka man magsimula. Marahil sa mata ng maraming pinuno ng madilim na mundo. Ang Kalinick ay isang maliit na tao, ngunit ang bawat maliit na tao na may pangarap at handang gumawa ng patuloy na pagsisikap para dito ay kamangha-mangha, malaking shot. Aking Panginoon, mangyaring tukuyin kung ano ang kailangan kong gawin, sabi ni Kalinick. Ang karanasan ni Surui sa pagiging isang Diyos ay masasabing lubos na nagbigay inspirasyon sa kanya. Sino ba naman ang hindi gustong maging chapter 2 Apollo? Speaking of which, actually hindi madali. Ang mga susunod na araw ay magiging isang mahusay na pagsubok ng iyong katigasan at kakayahang makatiis sa pressure. Sabi ni Surui, at kumuha ng isang pirasong papel. Kinuha naman ito ni Kalinick, at habang tinitignan niya ito ay lalo siyang nabigla. Inilista ni Surui ang halos bawat hakbang na susunod niyang gagawin. Detalyado lang. Sige, hinihintay ko ang iyong magandang balita. Sabi ni Surui, at saka, kung kulang ka sa pera, sabihin mo lang. Lalong natuwa si Kalinick matapos itong marinig. Maaari ba akong mag-apply para sa pagpopondo mula sa Temple of the Sun? Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay itinuring siya ni Surui bilang kanya. Pagkaalis ni Kalinick na may pag-asa, tahimik na tumingin si Surui sa asul na langit ng mahabang panahon bago sinabing. Lumabas ka, alam kong matagal ka nang dumating. Kabanata 3029. Ito na ang pinakamataas sa mundo. Sino ang nandito? Nang bumagsak ang boses ni Surui, isang maislan na boses ang umalangaw-ngaw. Tulad ng inaasahan sa makapangyarihang Diyos ng araw na si Apollo, wala talaga akong may tatago sa iyo. Pagkatapos, may lumitaw na figure mula sa likod ng malaking bato sa di kalayuan. Nakasuot siya ng masikip na itim na tracksuit, may dalang hiking backpack at baseball cap, mukhang backpacker. Ang masikip na kasuotang pang sports ay perpektong ipinakita ang kanyang figure. Ang mga curve ay makinis at tila puno ng pagkalastiko at tigas. Natatakot ako na maraming lalaki ang makaramdam ng kaun. Tinglaway pagkatapos itong makita. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Surui. Bagamat isa rin siyang normal na tao, tiyak na siya ay isang tao na maaaring manatiling ganap na kalmado sa mukha ng kagandahan, hindi siya madadala sa ganitong uri ng instinct. Isa pa, walang backpacker dito. Di ba nasa US ka pa 2 days ago? Bakit ang bilis mong pumunta dito?
Tanong ni Surui. Ang taong dumating ay si Suye. Ang salitang superior ay maaaring gamitin upang ilarawan ang maraming aspeto. Ito ay hindi isang pang-uri na may nakapirming kahulugan. Bihira ang gayong babae kahit sa buong mundo. Ngunit sa Africa, nagkataon na nakilala ni Surui ang isang mahusay na babae. Well, she's great, but she has so many sides na parang hindi alam ng isa kung paano siya lalapitin. Nandito ako dahil miss na kita. Nang sabihin ito ni Suye, tila nagkaroon siya ng natural na pagtatapos na tila mapaglaro. Sa sandaling ito, ang kanyang buong kasuotan ay nagpakita ng malakas na pakiramdam ng kabataan, na ibang-iba sa unang pagkakataon na nakita siya ng Surui chapter. Ang reyna ng mga pagbabago, wala nang iba pa. Teka, hindi ako naniniwala. Nakahanap ng bato si Surui, umupo, at patuloy na tumingin sa langit. Hindi iniisip ni Surui na nalantad ang kanyang kinaroroonan. Maging ang Flame Brigade ay hindi alam ang pagdating niya sa tigang na bundok na ito. Paano nalaman ni Suye? At mahahanap mo ba ang bondo? Kay na ito ng tumpak. May mga bagay na hindi na kailangang isipin. Kung hindi, walang mga kaibigan sa mundo. Alam kong iniisip mo na ini-stalk kita. Umiti si Suye, umupo sa tabi ni Surui, kumuha ng 2 bote ng tubig mula sa kanyang backpack, at inabot kay Surui ang isang bote. Inumin mo ito, dinala ko ito ng malakas mula sa ilalim ng bundok. Direktang tinanggal ni Surui ang takip ng bote at ininom ang kalahati ng bote. Nang makita ang eksenang ito, itinaas ni Suye ang kanyang kilay at ngumiti. Sinabi sa akin ng aking ina mula noong bata ako, huwag kumain ng iba nang walang pinipili. Huwag lang inumin ang tubig na binigay ng iba. Pagkatapos ng isang paghinto, muli siyang tumabi kay Surui at sinabing, ibig sabihin ba nito ay lubos kang nagtitiwala sa akin? Hindi umimik si Surui, ininom ang natitirang tubig sa isang hininga, at pagkatapos ay isinuot ang bote sa backpack ni Suye. Ang huli ay binigyan siya ng galit na tingin. Talagang talentado ka. Nagkibit balikat si Surui. Sabihin mo sa akin, ano ang problema ko? Kailangan bang maging direkta? Walang magawang sumulyap si Suye kay Surui. At pagkatapos ay nagpakita ng isang ngiti na sapat na para mabigani ang karamihan sa mga lalaki. Tingnan mo. Ang asul na langit at puting ulap dito, ang ganda ng tanawin, at tila walang tao sa paligid, kaya hindi ba? Gusto mo bang gumawa ako ng isang bagay na kawili-wili sa isang kagandahang tulad ko? Sinulyapan siya ni Surui, pagkatapos ay sinabi, sa totoo lang, hindi talaga ako interesado. Kaya, sa pagkakataong ito, hindi nakaimik si Suye. Nakatayo lang siya nang magkabalikat kasama si Surui, nakatingin sa langit. Sa isang oras, ang liwanag ng papalubog na araw ay unti-unting naging 10,000 talampakan ng haba, at ang kalangitan ay natatakpan na ng gintong dilaw. Minsan iniisip ko kung ano ang magiging buhay ko kapag lumubog ang araw. Biglang nagsalita si Suye, na may mahinang panlasa sa kanyang tono, at sinabi, hindi ko alam kung magiging napakapanglaw sa oras na iyon. Sinulyapan siya ni Surui, pagkatapos ay tumingin sa nagniningning na ningning. Maaaring napakatalino din ito. Napakatalino. Tumayo ang mga mata ni Suye. Ikaw Huaxia ay may liriko. Alin? Nasa tuktok na ng mundo, bakit mo pa kailangang pumunta sa langit, sabi ni Suye kay Surui. Baliw, tanong ni Surui. Hindi, ang tuktok ng tuktok, sagot ni Suye. Ang wikang Chino ay malawak at malalim. At ang mga homophone ay maaaring isulat sa maraming paraan. Gayunpaman, ang komunikasyon sa pagitan ng matatalinong tao ay tila hindi nangangailangan ng maraming paliwanag, at madali nilang naiintindihan ang kahulugan ng bawat isa. Tiningnan ni Surui ang maselang profile ni Suye. Kung gayon, ako ba ang pinag-uusapan mo o ang iyong sarili? Umiti si Suye, hindi sumagot. Sinabi ni Surui,
Maaaring hindi mo ako lubos na kilala, hindi ko kailanman binalak na pumunta sa langit, at ito ay isang magandang bagay na maging baliw sa mundo. Hindi ko man lang ginustong tumayo sa taas. Humanap ng tapat na mapapangasawa, magpakasal at magkaanak, how good. Inilagay ni Suye ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga pisngi, at sinabi. Noong una, gusto kong talakayin ang kahulugan ng buhay at uminom ng inspirational na sopas ng manok, na medyo maarte, ngunit nang sabihin ito ni Suye, si Surui ay halos hindi mabulunan ng sarili niyang laway. Kami ay mga tapat na tao ang nagudyok sa iyo upang pukawin ka. Nag-react si Suye, at pagkatapos ay nanginginig ang mga sanga ng tawa, at maging ang kanyang mukha ay namula. Ako sa iyong paningin, hindi ba ito matiis? Halos monopolyo na ni Suye ang industriyang iyon sa kontinente ng Afrika. At matatawag na super leader sa espesyal na industriya ng serbisyo. Hanggat siya ay isang normal na tao, kapag siya ay nakatagpo ng ganitong uri ng papel, siya ay likas na pipiliin na umatras. Tama. Tumawa si Surui. Masyado kang flamboyant, hindi kayang tiisin ng isang normal na tao. Tumingin ang magagandang mata ni Suye kay Surui. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Walang blessings na dapat pagdusahan. Tumangin si Surui sa malayo at sumagot. Pinakamahirap tanggapin ang biyaya ng isang kagandahan. Sinabi rin ni Suye. May mga dahilan talaga kung bakit napakaraming first class at mahuhusay na kababaihan ang handang dumaan sa apoy at tubig para sa iyo. Walang magawa si Surui. Tasing na nakahiga sa mga tuhod ng isang dilag. Nagising at namumuno sa mundo. Sa katunayan, nararamdaman ko na hindi ka masyadong malayo sa antas na ito. Bahagyang tumagilid si Suye at tumingin sa profile ni Surui. Sa totoo lang, makakamit mo ang layuning ito sa pamamagitan ng paggawa ng isang maliit na hakbang pasulong. Sinabi ni Surui, hindi ito ang layunin ko. Hindi kailanman. Si Surui ay palaging pasibo. Wala siyang matinding pagnanais para sa kapangyarihan. At maaari siyang itulak pasulong. Madalas mas malaki ang pakikipagtalik, tulad ng sa madilim na mundo ng kanluran, kabog, "Uy, paano mo nalaman na naging Diyos ka na?" Sinabi ni Suye. Ang isang taong tulad mo ay talagang sobra. Bihira. Makahulugang sinabi ni Surui. Talagang bihira ang makakita ng babaeng katulad mo. Hehe, balik tayo, kung hindi, madilim. Tumayo si Isoye, iniunat niya ang kanyang baywang, at siya ay walang kapantay na payat at kaakit-akit. Nakita ni Surui ang eksenang ito, ngunit hindi siya napukaw ng maraming iba't ibang kaisipan. Ang kanyang mga mata na si Qingming ay parang isang malinaw at malayong kalangitan. Napahawak si Suye sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung bakit, ngunit bigla akong naantig sa iyo, ang iyong mga mata ay nakakalasing. Kung gayon mas mabuting ipikit mo ang iyong mga mata. Nabitawan ni Surui ang isang pangungusap sa pagkalito. Pagkatapos ay tumingin sa unti-unting lumulubog na araw at nagtanong, paano ka napunta rito? Inabot ako ng kalahating araw bago makarating dito. Sabi ko pumunta din ako dito, naniniwala ka ba? Tumigil sandali si Suye, pagkatapos ay idinagdag. Nakalakad ako ng ilang kilometro. Ilang kilometro? Halos malagutan ng hininga si Surui. Paano ang kalsada na ilang kilometro ang layo? Diretso ako sa helicopter. Muling sinabi ni Suye, na may bahid ng galit sa kanyang tono. Madali para sa akin na makilala ka. Sa ibang bansa, maraming mga tao ang may mga lisensya sa pagmamaneho ng helicopter, kaya hindi karaniwan na makapagpapalipad ng eroplano. Matapos marinig ito, halos hindi makapagsalita si Surui. Kung gayon, bakit hindi ko marinig ang tunog ng propeller? Kaya huminto ako ng ilang kilometro ang layo. Napakurap si Isoye. Tara na, nangangahas ka bang ibalik ang eroplano ko? Siyempre naglakas loob ako. Tinatayang malapit ng lumubog ang paglubog ng araw. At hindi interesado si Surui na magsama ng isang babae sa mga bundok.
Kung madilim, who knows kung anong mga nakakabaliw na bagay ang kayang gawin ng banshee na ito. Tapos sumama ka sa akin. Sabi ni Suye, ikinawit ang kanyang daliri kay Surui, at nagkusa na maglakad sa harapan. Tama, biglang naalala ni Surui ang isang napakahalagang tanong. Ang helicopter na minamaneho mo ay may gaano ito kalaki? Tumingon si Suye at ngumiti ng matamis. Nagsiksikan kami, halos hindi makaupo para sa dalawang tao. Surui. Matapos maglakad ng ilang kilometro ang dalawa ay madilim na. Napakaganda ng pisikal na fitness ni Suye, lumakad ng napakalayo nang hindi humihingal o nagpapawis, huminga ng pantay at mabilis na naglalakad. Nakita ni Surui ang lahat ng ito sa kanyang mga mata. Nasaan ang helicopter mo? Tumingin si Surui sa kalangitan, ang mga kondisyon ng linya ng paningin ay napakasama na, at ang paglipad sa oras na ito ay magiging mas mapanganib. Ayos lang, magaling akong driver. Tinapik ni Suye ang kanyang dibdib, pagkatapos ay tumingin sa paligid, at nalilitong sinabi, "Ha? Nasaan ang eroplano ko? Di ba dito mo ipinarada ang eroplano kanina?" Sumulyap si Surui kay Suye. Tama, huminto ito dito. Binilisan ni Suye ang kanyang lakad, tumakbo ng ilang laps, at pagkatapos ay sinabing, "Ano ang nangyayari? Nasaan ang eroplano ko?" Tumayo si Surui sa kinatatayuan habang nakalagay ang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Napakakalma, at ang tingin sa kanyang mga mata ay malamang na ibig sabihin hindi ako nagsasalita, papanoorin lang kitang mag-perform. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang minuto, hindi pa rin nahanap ni Suye ang kanyang eroplano. Imposible ito, maaari ba itong mana ko? Sa pagsasalita, kinuha niya ang kanyang backpack, bumaba ako at naglabas ng isang susi. Nasa akin pa ang mga susi ng eroplano, at hindi mabuksan ang pinto ng cabin. Sino ang maaaring magpalayas ng eroplano? Umiti si Surui, akala niya ay kumikilos si Suruiye, ngunit sa oras na ito, sumulyap siya sa hindi kalayuan, at biglang napansin ang isang kakaibang refleksyon. Pagkatapos, tumakbo siya ng mabilis at may nakita siyang tahimik na nakahiga sa damuhan. Parang ito na, biglang medyo nahirapan ang tono ni Surui, ang hatch mo. Kabanata 3030. Supernatural na mga kaganapan sa gabi. Nang marinig ito ni Surui, agad na tumakbo si Suye, pagkatapos ay tinakpan ang kanyang bibig, halos hindi pinipigilan ang pagsigaw. Ito talaga ang hatch ng helicopter ko. Ang ekspresyon ni Suye ay parang nakakita ng multo. Kinuha niya ang isang flashlight. Itinuro ang isang nakapinta na karatula sa hatch, at sinabi, "Tingnan mo, ang liham na ito ay ang pagdadaglat ng aking pangalan." Tiningnan ni Surui ng malapitan, at totoo nga. Ang hatch ng helicopter ay natagpuan sa damuhan, at ang insidente mismo ay lubhang kakaiba. Kung narito ang hatch, nasaan ang fuselage ng helicopter? May nagtanggal ba ng hatch at itinaboy? Bilang karagdagan, ang kalangitan ay ganap na madilim, at kung ang isang taong may mas kaunting paghahangad ay nakatagpo ng isang katulad na bagay dito, natatakot ako na sila ay makaramdam ng takot. Sino ang nagtanggal ng hatch? Isang supernatural na pangyayari. Nakakatwiran na hindi niya kayang magmaneho ng helicopter. Maraming alam si Surui tungkol sa mga eroplano at sinabi niya, "Tingnan mo muli, maaaring nadismantle ang helicopter." May nanlamig sa kanyang mga mata nang sabihin niya ito. Walang sinuman ang magiging idol upang gawin ang ganitong uri ng bagay. Ano ang masaya sa pagtanggal ng isang helicopter? Bukod dito, ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring i-disassemble ang gayong mabigat na tao ng walang mga profesional na tool. Magkano ang timbang ng iyong helicopter? Tanong ni Surui. Mga 1.5 tonelada. Sumagot si Suye, ito ang pinakakaraniwang maliit na helicopter. Hindi rin masyadong maganda ang mukha ng magandang babae. Kahit 4 na matipunong lalaki ay hindi kayang buhatin ang ganoong kabigat na bagay. Sinuri ni Surui, sa palagay ko, ang iyong helicopter ay maaaring na disassemble. Ito ang pinakamalamang na hinuha.
Dahil hindi makaalis ang helicopter at may nakitang naka-disassembled na hatch, tinatayang wala na ang ibang bahagi. Hindi makapaniwala si Tsurugi na isang kalapit na mountaineer ang nagdala ng helicopter palayo para magbenta ng scrap iron. Not to mention if there are scrap iron collectors here, helicopters are not walk behind tractors, can anyone take apart? Kung walang kaunting kadalubhasaan, kahit na binigyan ka ng chainsaw, hindi mo alam kung paano magsisimula. Malamang alam ko. Maingat na sinuri ni Tsurugi ang gilid ng hatch, at nalaman na ito ay marahas na natanggal, at ilang mga posisyon ang halatang deformed. Habang nagsasalita siya, tumakbo siya pasulong ng 20 metro. Mabilis na sumunod si Tsuye. Ang lokasyon kung saan pinili ni Tsuye na dumaong ay nasa tuktok talaga ng isang burol. Ang kalupaan dito ay medyo patag. Ngunit hindi kalayuan sa kung saan siya huminto, mayroong isang medyo matarik na dalasdis na tumatagal ng tungkol dapat may daan-daang metro. Kumuha ng larawan si Tsurugi gamit ang isang flashlight, at pagkatapos ay agad na nanliit ang kanyang mga mata. Ito ay talagang kawili-wili. Mukhang higit sa kalahati ng aking mga naunang hinuha ay nabaligtad. Inalog ni Tsurugi ang flashlight. Sa ibaba ng burol na ito, mayroong isang puting bagay na sumasalamin sa liwanag ng isang flashlight. Iyan ang aking eroplano. Agad na sumigaw si Tsuye. Tama, ito ang iyong eroplano. Pinaikit ni Tsurugi ang kanyang mga mata. Itinulak pababa ang iyong eroplano. Hindi ito ibinaba. Paano maaangat ang isang bagay na may bigat na 1.5 tonelada ng higit sa 20 metro at pagkatapos ay itulak pababa sa gilid ng burol? Nagulat din si Tsuye. Maraming tao ang makapangyarihan. At iyon ang tanging dahilan na maipaliwanag. Hindi binalak ni Tsurugi na bumaba sa gilid ng burol para tingnan. Ang anggulo ng gilid ng burol ay halos 80 degrees. Sa anumang pagkakataon. Napakadelikado talagang bumaba ng padalos-dalos. Para makapagbuhat ng ganoong helicopter, tinatayang kailangang mahigit 100 tao ang kabilang partido. Anong klaseng gulo ito? Hindi mapigilan ni Tsurugi na makaramdam ng lamig mula sa ibabang likod. Tikas din na hinawakan ni Tsuye ang braso ni Tsurugi. Ano ang dapat kong gawin? Sobrang takot ang nararamdaman ko ngayon. Sabi ko, anong ginagawa mo dito kapag wala kang gagawin? Kailangan mong makasama ako. Isang pagkakataong magkaharap. Galit na sinabi ni Tsurugi, tingnan mo, may nagkataon na nangyari ngayon. May magtatago ba sa atin sa pananambang? Tanong ulit ni Tsuye. Hindi na nagsalita si Tsurugi. Kinaila niya si Tsuye at mabilis na umalis na may kasamang pusa sa bewang. Tumakbo siya ng daan-daang metro at nakayuko sa isang palumpong. Maraming kakaiba sa bagay na ito. Tumingin si Tsurugi sa magandang babae sa tabi niya. Sinundan mo ako, ngunit sinundan ng iba. Ito ang mantis na sumasalo sa cicada, at naroon ang oriole. Pagkatapos, agad na sumagot si Tsuye. Hindi ko intensyon na sundan ka, lalo pat mahuli ka bilang isang cicada. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag? Nandito ka ba? Tumingin si Tsurugi sa kanya. Gusto kong huwag imbestigahan ang isyong ito, ngunit ngayon ay tila nagpapanggap pa rin si Tsuye na tanga. Ito, si Tsuye ay nag-alinlangan saglit, pagkatapos ay nagbigay ng sagot, sa kontinente ng Afrika, kung gusto kong makahanap ng isang tao, hindi ko ito mahanap. Marahil ito ang katotohanan. Kung gayon ang taong ito ay maaaring pareho sa iyo. Pinaikit ni Tsurugi ang kanyang mga mata. Agad na nanlamig ang mga mata ni Tsuye. Mayroon pa ring mga tao na naglakas loob na sundan ako. Baka nakakalimutan mo kung ano ang nangyari noong nagkita ang dalawang kabanata. Ayan tuloy, hindi lang ikaw ang sinusundan noon, kundi hinahabol at pinapatay. Sabi ni Tsurugi. Ibig mong sabihin si Xenovis ang may gawa nito sa pagkakataong ito. Ang magagandang mata ni Tsuye ay nagpakita ng maalalahang tingin. Si Xenovis, ang pangalawang shareholder ng Tsuye, ay nag-install ng camera sa kwarto ni Tsuye dati. Nung iniwan mo si Prenia, ano ang sinabi mo sa akin? Naalala mo ba,
Bahagyang sinabi ni Surui. Sabi mo maghihintay ka hanggang sa makahanap ka ng paraan para makitungo kay Genevieve. Babalik ka, pero ngayon. Bumalik ka na, pero paano si Genevieve? Gusto mo bang bantayan ka niya? Ang mga pahayag ni Surui ay nagpatahimik kay Suye saglit. Noon pa man ay magaling siyang makipagtalo kay Surui, ngunit hindi niya alam kung paano sasagot sa ngayon. Bumalik lang ako para makita ka, sabi ulit ni Suye. Maniniwala ba ako sa sinabi mo? Hinawakan ni Surui ang kanyang ilong at ngumiti. Ngunit may halatang sarcasmo sa kanyang ngiti, kahit na medyo kaakit-akit ako, ngunit hinding-hindi ka may in love sa akin sa unang tingin. Ilang araw na silang hindi magkakilala. Kung love at first sight, mababa talaga ang possibility. Mayroon bang anumang dahilan kung bakit bumalik ka agad si Suye pagkaalis ng bansa ng nagmamadali? Nakakaintriga talaga ang dahilan. Ang mga mata ni Surui ay puno ng lamig, at si Suye ay nakahawak pa rin sa kanyang braso, at nanginginig ng hindi mapigilan. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, sinabi ni Suye. Bagaman hindi ako nai-inlove sa iyo sa unang tingin, sa totoo lang, ikaw talaga ang pinakakaakit-akit na lalaking nakilala ko, at may kaunting interes ako sa iyo. Normal ba ito? Ang dahilan na ito ay maaaring ipaliwanag. Pagkatapos ng lahat, ang aking pagkahumaling ay talagang napakalakas. Idinagdag ni Surui, ngunit ang susi ay, ang interes sa isang lalaki, at ang iyong sariling kaligtasan, alin ang mas mahalaga sa pagitan ng dalawa? Ang sagot ay halata. Halatang hindi ka pa umabot sa level na desperado ka na sa pag-ibig, di ba? Isa pa, hindi ako naniniwalang mai-inlove ka talaga sa akin. Malamig na sabi ni Surui. Kahit na si Suye ay mahusay magsalita. Palagi niyang pinupukaw si Surui sa pamamagitan ng mga salita o kahit na mga aksyon. Ngunit alam ni Surui na maaaring ito ang katangian ng kabilang partido. Siyempre, posible rin na ang kabilang partido ay sadyang sumusubok. Maaaring ito ang maskara ng pagbabalat kayo ng kabilang partido. Pagkatapos ng lahat, mula sa pananaw ng karera ni Suye, ang kanyang mga mapagkukunan sa underworld ay talagang nakakatakot. Ang isang babae, at napakagandang babae, ay nagagawang mag-navigate sa magulong kalsadang ito sa paglalakad ng tuloy-tuloy, natural na imposibleng maging madaling emosyonal. Ikaw ay mali. Tumingin ng diretso si Suye kay Surui, kumikinang pa rin ang kanyang mga mata sa dilim, na parang may tubig sa mga ito. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Suye, bahagyang gumalaw ang puso ni Surui. Saan ako may nasabing mali? Retorikong tanong ni Surui. Sinabi ko na mali ka, at mali ka. Seryoso ang mga mata ni Suye, at may bakas ng katigasan ng ulo sa kanyang tono. Para sa pag-ibig, kaya kong ipagsapalaran ang aking buhay. Parehas lang kung may relasyon kayo. Tumawa si Surui. Habang nagsasalita siya, pinagmamasdan niya ang paligid ng buong pagbabantay. Sa totoo lang, simula nang dinala dito ni Suye si Surui, nakikinig na siya sa lahat ng direksyon. Pagkatapos ng lahat, ang helicopter ay artificial na nawasak, at hindi alam ni Surui kung mayroong anumang mga kaaway sa pananambang. Sa malapit, siya ay nag-iimbestiga. Sa madaling salita, nagkaroon pa siya ng ideya na gamitin ang kanyang sarili bilang pain para himukin ang kaaway na ipakita ang kanyang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit nanatili si Surui sa orihinal na lokasyon ng helicopter ng napakatagal. Pero wala. Mukhang walang ambush sa malapit. Ngunit kung walang tinambangan, paano marahas na tinanggal ang pintuan ng helicopter? Paano gamulong ang isang magandang eroplano sa isang matarik na Dallasdes? Ang mga ito ay ganap na hindi nalutas na mga problema sa kasalukuyan. Ang pakiramdam ng kakilakilabot na dala ng mga tigang na bundok at mga tagaytay sa Africa ay hindi bababa sa isang tropikal na kagubatan sa alaala ni Surui. Siyempre nagmahal ako. At alam kong mas mahal mo kaysa sa iyo. Ang kaseryosohan at katigasan ng ulo ni Suye ay medyo lampas sa inaasahan ni Surui, halatang hindi siya nasisiyahan, at naglagay pa ng tonong nagtatanong.
Surui, tanungin mo ang iyong sarili, nagmahal ka na ba ng totoo? Ang biglaang pagkaseryoso ni Suye ay halos malagutan na naman ng hininga si Surui. Hinarap niya ang seryosong tingin ng kabilang partido, biglang hindi niya alam ang sasabihin. Ang tanong na itinanong ni Suye ay isang tanong na karapat-dapat sa kanyang pagninilay-nilay. Hindi naman sa hindi kaagad makapagbigay ng tiyak na sagot si Surui. Ngunit kung mag-iisip siya ng malalim, maaari siyang makakita ng iba't ibang bagay. Hindi ito ang oras para sabihin yon. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Anyway, ngayon mas mabuting ipaliwanag mo sa akin ang motibo mo sa pagbabalik, kung hindi, mayroon akong sapat na dahilan para maghinala na hindi ka mabuti para sa akin. Ang mga sinabi ni Surui ay malapit nang mapunit ang kanyang mukha. Anyway, sobrang interesado ako sa iyo. Nagtaas ng mukha si Suye. May problema ba sa paliwanag ko? Wala talaga akong mahanap na punto para pabulaanan. Ang mga tao ay interesado sa iyo, ano ang maaari mong gawin? Si Surui ay hindi natinag, siya ay walang pakialam, kung gusto mong maging kaibigan, maaari ka ring maging mas tapat. Sa pagsasalita, hinawakan niya ang balikat ni Suye gamit ang isang kamay, at ang kabilang kamay ay hawak ang apat na talam na tinak na nakatutok na sa puso ni Suye.